Ang tugatog ng buhay. Kabanata 821. Pumalakpak din si Ana na nasa tabi ni Alex. Naningkit ang magagandang mata niya nang tumingin kay Tristan. Kinagat ni Alex ang kanyang mga labi at bumaulong kay Ana, "May nakita ako sa iyong mga mata." Si Ana, na tumigil sa pagpalakpak, ay tumalikod at nagtanong, "Ano ito?" Sumagot si Alex, isang sinag ng liwanag tulad ng kapag nakita ng matandang baboy ang hari ng mga baboy. Hindi nakaimik si Ana. Siya nash kanyang magandang ngipin, gustong kagatin siya sa kamatayan sa isang kagat. How dare he call her a old so? Maya-maya umungol siya at sinabing, "Naiintindihan ko na nagseselos ka. Alex, dapat mahal mo si Daya. Ngayong ikakasal na si Daya kay Tristan, tiyak na maasim ang loob mo." Tulad ng maraming lalaking tagahanga ni Daya, nakakaramdam ka ng kalabuan ng inggit, selos at poot. Mahal na hiling mo na ikaw ang mapapangasawa ni Daya, tama ba ako? Umiling si Alex at ngumiti. Hindi ko kailangang magselos sa mga ganitong bagay. Ilang araw na ang nakalipas, binabaligtad pa rin niya ang mundo kasama si Daya. Sinabi ni Ana, si Tristan ang pinakabatang martial artist na nirerango sa Earth at inaasahang magiging Grandmaster siya sa loob ng 5 taon. Isang Grandmaster. Tingnan mo, ang nasa likod niya ay isang Grandmaster. Siya ang Grand Elder ng Colemans of Missouri, isang Grandmaster na sikat sa mahabang panahon. Ang mga Grandmaster sa loob ng royalties ay karaniwang nakaupo sa mga bahay ng kanilang mga pamilya. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya sa kasal ni Tristan sa pagkakataong ito. Ang kanyang pagdalo ay nagpapakita kung gaano siya nagmamalasakit kay Tristan. Grandmaster. Napatingin din si Alex sa matanda. Nakatayo siya roon na nakadilat ang mga mata, parang matutulog na siya, pero naramdaman ni Alex ang isang mahina at nakatagong aura sa kanyang katawan. Para siyang higanteng dragon sa pagkakahimbing. Kung siya ay nabalisa, ang lupa ay yayanig at ang dagat ay uugong. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkirot sa kanyang puso. Alam niyang napakahirap na ilabas si Daya sa lugar na ito ngayon. Ito ay magiging isang malaking yugto ng malaimpyernong antas. Sa kabilang banda, si Ana, na walang alam sa plano ngayon ni Alex, ay nagsabi sa tabi niya, napakaswerte ni Daya na makapag-asawa siya ng isang mapagpalang lalaki tulad ni Tristan. Sa hinaharap, magkakaroon ng 2 Grandmaster sa pamilya Coleman. Siya ay magiging asawa ng isang Grandmaster at magkakaroon ng mataas na katayuan. Mahinang single ni Alex. Paano mo malalaman kung kusa siyang pakasalan ni Daya? Paano siya hindi gustong pakasalan siya? Sa tono mo, parang naiingit ka kay Daya na mapang-asawa mo si Tristan. Bakit hindi ka lumipat ng pwesto kay Daya at pakasalan si Tristan? Paano? Tingnan mo. Nagseselos ka na naman. Sige. Titigil na ako sa pagpupuri sa kanya. Magaling ka rin, Master Rockefeller. Sobrang hinahangaan kita. Walang imot na ibinuka ni Alex ang kanyang mga labi. Samantala, lumabas ang MC sa mataas na entablado. Ang MC ay patuloy na nagsisikap na itaas ang diwa ng mga manunood. Bigla niyang ipinasa ang mikropono kay Tristan at pinakiusapan niya ito tungkol sa kanyang nararamdaman. Inawakan ni Tristan ang microphone at ayaw niyang magsalita ng kalokohan dahil limitado lang ang oras niya. 10 minuto na ang lumipas mula nang lumabas ang MC, naiwan pa siya ng 49 na minuto bago siya muling magkasakit. Ilabas mo ang nobya. Excited na ako. Walang imak ang MC. Dali-dali niyang sinalo ang mikroponong ibinato ni Tristan sa kanya. Sa ilalim ng mahigpit na titig ni Abel, maaari lamang siyang sumigaw, tanggapin natin ang nobya. Si Richet Si Daya, na maganda ang pananamit, ay sinamahan ng isang grupo ng mga tao. Si Daya sa una ay isang ethereal na kagandahan tulad ng isang diyosa na bumaba mula sa langit. Mas lalo siyang gumanda sa kasalukuyang makeover. Maraming lalaki ang lumulunok ng laway paglabas niya. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig ng kaligayahan. Ayaw niyang magpakasal. Naghihintay pa rin siya sa kanyang Prince Charming na pakasalan siya. Gayunpaman, ang kanyang ina ay nasa mga kamay ni Carlos. Kung sakaling lumaban siya, ang kanyang ina ay mamamatay. Hindi niya makitang pinapatay ang kanyang ina. Pwede bang hindi tayo dapat magkasama? Alex, nasaan ka? May liligtas mo ba ako sa kailaliman ng paghihirap na ito? Sa loob-loob niya, wala siyang tiwala.
Masyadong malakas ang mga taong naroroon. Hindi lamang ang ninuno ng mga Stormer ang naroon, maging ang dakilang elder ng mga Coleman ay naroroon. Dalawang Grandmaster ang dumating para pangasiwaan ang kasal. Kung talagang aagawin siya ni Alex, dadalhin siya nito sa kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng brutal na pagpatay sa kanya. Umakyat siya sa mataas na stage. Ang matalim niyang mga mata ay nagpabalik-balik sa karamihan, sinusubukang hanapin ang taong nasa puso niya. Siya ay lubos na nagkakasalungatan. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 822. Gusto niyang makita siya. Matapos makita ang mukha nito, saka lang siya nakaramdam ng ginhawa na para bang alalay niya ito. Ayaw din niyang makita siya doon. Ito ang pinakaligtas para sa kanya kung hindi siya dumating para sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita niya si Alex na nakatayo sa tabi ni Ana. Ang dalawa sa kanila ay tila may kaakit-akit na puwersa. Kahit na sila ay nasa isang malawak na dagat ng mga tao, mahahanap pa rin niya siya pagkatapos ng 10,000 taon. Paghiwalayin ng karamihan, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi mapigil ang bumagsak ang kanyang mga luha. Binigyan siya ni Alex ng matalim na tingin, ngunit marahang umiling siya bilang tugon. Malumanay niyang bulong. Hindi. Nakaramdam si Alex ng kirot sa kanyang puso. Alam niya ang ibig niyang sabihin. Bakit umiiyak si Daya? Mukhang nakatingin siya sa akin at may gustong sabihin sa akin. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Sa wakas ay napagtanto ni Ana na may hindi tama at binulungan niya si Alex sa tabi niya. Napaawang ang labi ni Alex. At ikaw ang babaeng general ng Divine Constabulary. Sinuhulan mo ba ang iyong paraan sa organisasyon? Samantala, muling nagbulungan ang mga tao dahil sa hitsura ni Carlos. Sus! May dalawang Grandmaster. Napakasarap na biyahe ngayon. Narito ang mga malalaking boss ng Missouri Colemans at Michigan Stormers. Isang pinagpalang anak ng langit na tulad ni Tristan ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng pagtrato. Tama iyan. Si Tristan ang magiging Grandmaster at magiging pantay siya sa mga matatandang ito. Siyempre, siya ang magiging sentro ng atensyon ngayon. Kahit na mayroon kang kaunting pagkakataon na maging isang Grandmaster, tiyak na ibibigay din sa iyo ng iyong ninuno ang lahat ng kanyang atensyon. May Grandmaster ang pinag-uusapan natin dito. Huwag kailanman isipin ang tungkol dito sa buhay na ito. Kung malampasan ang ranggo sa Earth, malamang na magpasalamat ang aking ninuno sa Diyos. May mga taong natuwa, ngunit may mga taong nagalit nang lumabas ang dalawang Grandmaster. Ang titig ni Alex ay naging mapurol na parang bangin. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mga runes sa stake of exorcism, kagad na nag-iisip ng isang plano. Sa pagharap sa dalawang Grandmaster na nagsanib puwersa at sa iba pang mga master ng parehong Colemans at Stormers, hindi siya sigurado kung magtagumpay siya sa mahiwagang trick gamit si Maiko Chiba. Nakakalito kung hindi siya magtagumpay. Sa kabilang panig, ang mga tao ng ilang pamilya sa loob ng 8 maharlikang pamilya na nagsanib puwersa ng privado kanina para patayin si Tristan ay nagkatinginan sa loob ng karamihan. Sa huli, marahan silang umiling. Nagpasya silang umatras. Madali silang mapatay na nakaharap sa kapangyarihan ng dalawang Grandmaster na nagsanib puwersa. Naghintay na lang sila ng isa pang pagkakataon na dumating. Kasabay nito, binati ng ninuno ng mga Stormers ang nakatatanda ng pamilya Coleman. Matapos makipag-uusap, pareho silang naging malinaw sa mahirap na sitwasyon ni Tristan. Kaya naman, agad nilang kinuha ang oras ng MC para ituloy ang proseso para sa kasal ng sabay-sabay. Ginoo. Tristan Coleman, willing ka bang pakasalan si Dia Stormer bilang asawa mo? Ang ibigin siya at maging tapat sa kanya, mahirap man siya, may sakit o may kapansanan hanggang kamatayan. Smack! Isang sampal ang ibinigay ni Abel sa MC. Malamig niyang sinabi, bawiin mo ang mga salitang iyon. Biglang natigil ang eksena. Gayunpaman, tumawa ang ilang matitinong tao. Ang pangunahing disipulo ng Missouri Colemans ay mayroon pa ring 4 na mahusay na prinsesa sa kanyang tabi. Katumbas lang siya ng isang babae, talagang hindi kailangan ng katapatan. Paulit lang ang MC na nanginginig sa takot. Ginoo, Tristan Coleman, willing ka bang pakasalan si Dia Stormer bilang asawa mo? Tumanggo si Tristan. Oo. The MC then asked Dia, MS. Dia Stormer, willing ka bang pakasalan si Mr. Tristan Coleman at maging asawa niya?
Napayuko si Daya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang maselang katawan. Malamig na ngumuso si Carlos na naglabas ng kanyang aura. Halos mapaluhod si Daya sa maraingal na panggigipit ng isang Grandmaster. Ayoko. Kasabay nito, isang boses ang tumunog. Si Alex nakakasabi lang ng ako at hindi man lang natapos ang kanyang pangungusap ay tumingin sa pinanggalingan ng boses na nagtataka. Naisip niya sino ang nagnakaw ng linya ko. Higit sa lahat ito ay isang babae. Pagkatapos nakita niya ang isang babaeng puno ng dugo hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa mataas na entablado. Ang tao ay ang ina ni Daya, si Carrie Stormer. Kabanata 823. Sino ang babaeng ito? Bakit siya lumabas para sirain ang kasal? Malamang may death wish siya. Gulat na gulat ang lahat habang nakatitig kay Carrie na paakyat ng stage nakanganga ang mga bibig. Nanay! Sigaw ni Daya habang naluluha. Nang tawagin ni Daya ang babae na nanay, doon lang napagtanto ng karamihan na ang babaeng puno ng dugo ay talagang ina ng nobya. Higit sa lahat, lumabas ang kanyang ina upang tutulan ang kasal. Medyo sobra ang palabas na ito. Nais ni Daya na tumakbo patungo kay Carrie ngunit siya ay pinipigilan at kontrolado, hindi makagalaw. Si Connor na nakatayo sa tabi ni Daya ay sumigaw, may tao, halika. Ay drag pababa ang baliw na babaeng ito. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga kamao sa mga panauhin sa ibaba ng entablado at sinabing paumanhin sa lahat. Medyo hindi stable ang pag-iisip ng babaeng ito. Nagpapahinga sana siya sa bahay pero nakatakas siya kahit papaano. Umaasa ako sa lahat ng iyong pangunawa. Umiiyak si Daya, hindi baliw ang nanay ko. Gayunpaman ang ilang mga mandirigma ng Stormers ay sumugod na patungo kay Carrie. Bilang isang resulta, isang biglaang pagbabago ang naganap. Inilabas ni Carrie ang dalawang maiikling scimitars mula sa kanyang likod. Napuno sila ng dugo. Inarang niya ang mga pag-atake ng mga mandirigma ng walang takot. Puff! Puff! Ang dalawang mandirigma na sumugod sa harapan ay hiniwa ni Carrie ang kanilang mga lalamunan at bumulwak ang dugo na parang fountain. Sinubukan ng dalawang tao na idiin ang kanilang leeg na puno ng takot ang kanilang mga mukha. Pagkatapos bumagsak sila sa lupa. Nagulat si Anna. Inawakan niya ang manggas ni Alex. Anong nangyayari? Paano nalaman ni Auntie Carrie kung paano? Naalala ko na wala siyang alam sa martial arts. Bakit siya tumanggi sa kasal? Hindi kumibo si Alex. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatitig ng mabuti sa dalawang Grandmaster sa entablado. Grabe ang pananakot nilang dalawa. Kung matagumpay niyang maambos ang isa sa kanila, malaki ang posibilidad na manalo siya. Naghihintay siya ng pagkakataon. Samantala, ang mga scimitar sa mga kamay ni Carrie ay parang side ng kamatayan. Ang mga mandirigma ng Stormer na sumugod sa kanya ay lahat ay pinatay ng kanyang walang awa. Nadurog ang puso niya sa Stormers. Kahit ang sarili niyang asawa ay ayaw tumulong sa kanya at sa kanilang anak. Ano pa ang aasahan niya sa iba pang Stormers? Mas mabuting lipulin silang lahat. Whoosh! 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 Ang 5 mandirigma ng Stormers na sumugod ay napatay sa ilang hininga. Lalo siyang napuno ng dugo. Bago ito, bakat din ang likod niya. May linya ng madugong sugat sa likod niya, may dugong umaagos palabas. Napatulala si Connor at dilat na dilat ang mga mata. Hindi niya alam na alam ni Carrie ang martial arts. Isa pa, napakalakas niya. Sa sandaling ito, sumigaw si Carrie, hindi ako baliw. Connor Stormer, kung kayong mga Stormer ay gustong ibenta ang mga anak na babae para sa kaunlaran, maaari kayong magbenta sa iba ngunit hindi ang aking anak na babae. Hindi ko papayagan ang aking anak na magpakasal sa isang brute na kumakain ng putik tulad niya. Maraming tao ang nagulat nang marinig ang kanyang talumpati. Ano ang ibig niyang sabihin sa isang brute na kumakain ng putik? Ganito ba ang pagmumura ng mga tao mula sa Michigan sa iba? Sa kabilang banda, ang mga Coleman ay kinakabahan at ang kanilang mga kilay ay hindi naayos. Kung malalaman ng publiko ang kakaibang sakit ni Tristan na kumakain ng putik, ito ay lubos na makakasira sa kanyang reputasyon. Sa makatuwid, hindi nila dapat hayaang mangyari ang ganoong bagay. Sa sandaling iyon, si Abel ay napuno ng hangarin na pumatay. Naglakas loob din siyang patayin si Carrie sa lugar kahit na ginawa ito sa harap ng hindi mabilang na mga bisita. Gayunpaman, si Connor ay isang hakbang sa unahan niya. Mabangis siyang naglakad patungo kay Carrie.
Kalokohan. Naglakas loob kang patayin ng mga tao ng pamilya Stormer, baliw kang babae. Ayon sa mga alituntunin ng mga Stormers, pupugutan ka ng ulo kaagad. Sa isang malakas na dagendong, mabangis niyang sinuntok si Carrie. Gayunpaman, may sumugod sa kanya mula sa gilid at sinunggaban ang suntok ni Connor. Smack! Thud! 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 Matapos ang pagsabog ng malakas na impact, umatras si Connor ng 3 hakbang at muntik ng matamba. Tiningnan ni Connor ng malapitan. Ito talaga ang kanyang ikatlong kapatid, si Kazam Stormer. Ang kanyang mga mata ay puno ng masama ngunit higit na pagkagulat. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 824. Ang kanyang cultivation ay nasa kalahating hakbang na sa Mystic Rank. Sa kalaunan, maaabot niya ang ranggo ng Earth. Gayunpaman siya ngayon ay pinabalik ni Kazam. Sa kabilang banda, hindi gumalaw ni Kazam. Inaalala ng mabuti ang agarang epekto ng sagupaan kanina, bigla niyang napagtanto na naabot na ni Kazam ang ranggo ng Earth. Nauna siya ng isang hakbang, paano ito magiging posible? Galit na galit siya. Kazam Stormer, sinusubukan mo bang sumalungat sa amin? Gusto mo bang makik out sa pamilya Stormer? Matigas ang ekspresyon ni Kazam. Hindi niya sinagot si Connor bagkos ay bumaling siya kay Carrie. Honey, sorry kung hinayaan kitang magdusa. Ano man ang kahihinatnan ngayon, tayong tatlo ay mananatiling magkakasama bilang isang pamilya at lalaban sa labang ito. Kahit na mamamatay tayo bilang isang pamilya. Umanggo si Carrie at ngumiti ng mapait. Ganyan dapat ang aking lalaki tulad ng pinuno ng sambahayan. Sa puntong iyon, masasabi ng lahat na si Daya ay pinipilit sa kasal at ang pamilya ng tatlo ay nag-aaway sa kanilang buhay. Nagdilim ang ekspresyon ni Carlos. Hindi siya papayag na mangyari ang mga ganitong bagay. Ito ay dahil alam niyang wala na siyang gaanong oras at maaaring mamatay siya anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang magkasanib na kasal sa mga Coleman ng Missouri ay nakita bilang ang tanging pagkakataon para sa mga Stormer na hindi tumanggi para sa susunod na siglo. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito kahit anong mangyari. Hindi siya magdadalawang isip kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain ang lahat ng Stormers ng Michigan. Siya ay isang Grandmaster. Sa sandaling ito, bigla niyang ibinuka ang kanyang kamay at naghagis ng hampas ng palad sa hangin. Ang hampas ng palad ay marahang napunta kay Carrie. Gayunpaman, alam ng sinumang matalinong tao na ang hampas ng palad na nagmula sa Grandmaster ay hindi kailanman magiging banayad. Kung tutuusin, ang tila banayad na hampas ng palad ay tiyak na papatayin si Carrie kung hahawakan siya nito ng kaunti. Honey, ingat ka! Sigaw ni Kazam habang sumusugod sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nakarating sa oras. Sa sandaling ito, kumikinang ang isang matengkad na liwanag ng kidlat ng damapo ito sa harap ni Carrie na may isang whoosh tulad ng isang kidlat. Ito ay masyadong mabilis. Hindi ito makita ng malinaw ng karamihan. Hanggang sa tumunog ang isang malakas na boom at sumilay ang silhouette ng isang maputlang dilaw na baluti ng pagong, saka lang napansin ng lahat na may isa pang binata sa entablado. Kinuha ng binata ang atake ni Carlos gamit ang kanyang katawan. Samantala, isang malaking bunganga ang sumabog sa kanyang harapan gamit ang chi energy. Masasabi ng lahat na ang pag-atake ng Grandmaster ay napakalakas. Gayunpaman, talagang natiis niya ang tama. Sino ang taong ito? Kaya niyang tiisin ang suntok ng isang Grandmaster. Damn, napakalakas niya. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay napatingin sa binata, gulat na gulat. Alex Rockefeller. Laking gulat ni Ana na nasa ibaba ng entablado nang tuluyan niyang makita ng malinaw ang mukha ng binata. Noon niya lang namalaya na wala na si Alex sa tabi niya kanina at sumugod sa harapan. She stamped her foot fiercely, wanting to charge forward as well. Gayunpaman, bigla siyang tumigil pagkatapos gawin ang unang hakbang. May dalawang Grandmaster sa entablado. Ano ang magagawa niya kung aakyat siya doon? Maaari lamang niyang ipadala ang kanyang sarili sa kanyang pagkamatay. Siya ay lubhang nababalisa. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Sky. Trader Sky, nagkakaproblema tayo. Sa sandaling ito, tanging napagtanto ni Kazam na ang taong nagmamadaling umakyat sa entablado upang iligtas ang kanyang asawa ay si Alex, ang taong labis niyang hinamak. Ikaw. Puno ng pagkabigla si Kazam. Hindi niya akalain na ang brat na ito ang nagmamadaling lumabas para iligtas ang isang tao.
Higit sa lahat hindi pa siya namatay pagkatapos ng suntok ng Grandmaster. Ako ito. Tumayo ng tuwid si Alex pero sa sumunod na segundo, samukha siya ng subo ng dugo. Napakalakas ng pag-atake ng Grandmaster. Nasira talaga ang Mystic Armor niya. Sa kabutihang palad, tinanggihan ng armor ang karamihan sa pinsala at hindi siya namatay sa lugar. Nakaramdam ng kirot sa puso si Daya nang makitang samukha ng dugo si Alex. Nagpumiglas siya, gustong sumugod sa kanya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng dalawang mandirigma ng Stormers. Naiinis. Sigaw niya. Dahil sa desperado na sitwasyon na nangyari sa kanyang pamilya at sa pinsala ni Alex, ang kanyang mental na kapangyarihan ay itinulak sa isang bagong antas na para bang siya ay nalagpasan ng ilang uri ng mga tanikala sa pag-iisip. Pakiramdam ng dalawang mandirigma ay hindi sa kanilang sarili ang kanilang isip. Agad nilang binitawan siya at nahiga sa lupa bago gumulong pababa ng stage. Samantala, tumakbo si Daya papunta kay Alex at niyakap ito ng mahigpit. Umiyak siya, ang tanga mo. Hindi ka dapat nandito, bakit ka pumunta? Pinunasan ni Alex ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga daliri habang sinasabing, "You're my woman." Kung hindi ako sasama, hindi ba ako makukulong? Maaari akong ipagkanulo ng sinuman ngunit hindi ako niloloko. Natigilan ang karamihan ng marinig nila ang sinabi niya. Kabanata 825. Napatingin ang lahat sa pares ng lalaki at babae na magkayakap sa entablado. Bawat isa sa kanila ay napuno ng iba't ibang iniisip, may nagulat, may madamdamin, may nakipagtsismisan sa iba, may natuwa rin sa kanilang paghihirap. Nanlaki ang malalaking mata ni Ana, nahihilo ang isip. Hindi niya akalain na nasa ganitong klaseng relasyon sina Alex at Daya. Naisip niya kung paano niya hawak pa rin ang kamay ni Alex bago ito at ginamit siya bilang isang kalasag. Sinabi niya kay Harvey na boyfriend niya ito at ikakasal na sila sa susunod na taon. Higit sa lahat, isinakripisyo pa niya ang kanyang unang halik sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isa. Di ko akalain na nakabuk ka na pala sa best friend ko. ****, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Paano ko haharapin ang ibang tao sa susunod na pagkakataon? Hindi, teka. May next time pa ba? Nagsusuka ka ng dugo pagkatapos ng suntok na minaliit ng Grandmaster. Umakyat ka lang doon para patayin ang sarili mo, hindi ba? Maraming tao ang may kaparehong pag-iisip sa kanya. Ano ang silbi para matiis mo ang isang pag-atake ng Grandmaster? Kaya mo bang tiisin ang pangalawa at pangatlong pag-atake? Higit sa lahat, hindi lang isang Grandmaster ang nasa stage kundi dalawang Grandmaster. Matitiis mo ba ang alab ng galit mula sa dalawang Grandmaster? Puntong hininga, anong tanga? Pulong ni Angela C. mula sa pamilya C na may mapanuksong boses, for the sake of love, hindi niya pinansin ang kanyang buhay. Inahangaan ko ang kanyang katapangan para sa pagsingil doon, alam kong ito ay isang patay na dulo, ngunit hinahamak ko siya sa pagkagat ng higit pa kaysa sa kanyang ngumumuya. Well, mas maganda sa ganitong paraan. Dahil nakikipagrelasyon na si Daya sa ibang lalaki bago pa man ang opisyal na kasal, malamang na ayaw na ng mga Coleman ng Missouri ang **** na ito, di ba? Namula ang mukha ni Nelson. Pwede bang tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin bago mo tawaging bitch? Gayunpaman siya ay kanyang apo at hindi magandang sabihin sa kanya iyon. Kaya, bamulong ito sa kanya, maghintay ka muna, mas malaki ang tsansa mong manalo. Sumagot si Angela, huwag kang mag-alala, lolo. Sa aking alindog, ang pagpapababa sa lalaking ito ay isang lakad lamang sa parke para sa akin, Angela C. Sa sandaling ito, galit na galit si Tristan habang nakatitig kay Daya na masuyong nakatingin sa ibang lalaki. Pakiramdam niya ay halos 100 langaw lang ang kanyang kinain at mas nakakadiri pa ito kaysa kumain ng putik. Naiisip niya, damn it. Paano siya makakatikim sa kanya bago ako gawin? Hindi lang siya ang may ganoong pag-aalala, maging ang iba pang mga Coleman ay ganoon din ang iniisip. Si Abel ang higit na nagmamalasakit sa bagay na ito. Sinigawan niya si Daya, you had affair out there. Hindi ka na virgin. It's none of your business. Kinaladkad siya ni Alex sa likod niya. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang panloob na espiritual na kapangyarihan at karamihan sa kanyang mga pinsala ay gumaling. Maya-maya, kumuha siya ng tableta sa bulsa at ipinasa kay Daya. Sinabi niya, ibigay mo ito sa iyong ina. Ililigtas nito ang kanyang buhay. Masasabi niyang wala sa tamang kondisyon si Carrie sa isang sulyap.
Gumamit siya ng isang uri ng mystic art na nasusunog habang buhay upang pasiglahin ang kanyang potensyal at iyon ang dahilan kung bakit niya maitulak ang kanyang martial art sa isang tiyak na lawak. Mas mapanganib pa iyon kaysa sa pagsunog ng dugo na ginamit ni Suzaku, Seryo at ng iba pa. Si Suzaku at Seryo ay may espesyal na bloodline at ang kanilang mga katawan ay naglalaman ng mga pambihirang kapangyarihan na hindi taglay ng isang normal na tao. Ang pagsunog nito ay hindi magbubuwis ng kanilang buhay ngunit ang bloodline ni Kari ay napakakaraniwan. Literal na sinusunog nito ang buhay niya. Kapag nasunog ang mystic art, mamamatay siya. Ipinasa ni Daya ang tableta kay Kari. Napatingin si Kari kay Alex. Dahil wala nang ibang pag-aalinlangan sa puntong ito, agad niya itong nilunok. Maya-maya pa naramdaman niya ang isang surge ng enerhiya na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Lahat ng organs niya na sobrang sakit kanina ay lubos na naibsan. Nagpasalamat siya kay Alex at saka bumaling kay Daya. Talaga bang? Did it? Bahagyang tumango si Daya at saka sinabing, "Mom, please don't blame him. Ako ang gumawa sa kanya." Kahit mahina talaga ang bulong niya pero ang iilang tao sa entablado ay mga highly skilled martial artist at maririnig nila siya. Ang mukha ni Tristan ay naging kakilakilabot at halos masuka ng subo ng dugo. Pinagdaanan niya ang lahat ng problemang ito para lang malaman na hindi na siya dalaga at ilang taon nang nawala ng virginity. Ano ang silbi ng pagpapakasal niya sa ganitong klaseng babae ngayon? Sumigaw siya, papatayin kita. Gayunpaman may nagkusa at tumalon, ito ay si Connor Stormer. Nadama niya na ang relasyon sa pagitan ni Daya at ng isa pang lalaki ay lubos na nasaktan ng mga Coleman ng Missouri. Ang Stormers ng Michigan ay malapit ng magdusa sa galit ng mga Coleman. Kaya naman, dapat niyang ipahayag ang kanilang paninindigan sa usapin ngayon. Young Master Tristan, mangyaring huwag dumihan ang iyong mga kamay para lang patayin ang walang hiyang B*** na ito. Pahintulutan akong gawin ito sa ngalan ng Stormers. Hindi papayagan ng mga Stormer ang gayong kaiyahiyang bagay na mabuhay sa ating pangalan sa mundo. Daya Stormer, mamamatay ka. Inatake ni Connor si Daya pero agad naman itong sinalubong ni Alex ng suntok. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 826. Itinoon niya ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan sa isang punto. Dragon Tusk 7 Deaths. Ito ay ang binagong bersyon. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na putok ang tumunog habang ang enerhiya ay sumabog. Napunit ang kamisete ni Connor. Pagkatapos ng suntok na iyon, nagsimula pang ang gumawa ng sunod-sunod na kaluskos ang kanang braso niya dahil unti-unti itong nabali. Hanggang sa isang tiyak na sandali, bumagsak ang kanyang buong braso at bumagsak na parang nabunot ang mga buto mula rito. Napahiyaw si Connor. Napahawak siya sa braso niya, namimilipit sa sobrang sakit. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan ito. Nagulat din ang lahat ng audience sa ibaba ng stage. Medyo kilala ng 8 dakilang pamilya ang isa't isa. Kahit na ang Stormers ng Michigan ay isang pamilyang sangay lamang, sila ay nasa listahan din ng kanilang mga alalahanin. Alam ng lahat na si Connor Stormer ang susunod na patriarch ng Stormer at ang antas ng kanyang martial arts nasa kalahating hakbang na siya sa ranggo ng Earth. Gayunpaman, hindi niya nakayanan ang isang suntok ni Alex. Kung gayon, gaano kalakas si Alex? Parang mas bata pa siya kay Tristan. Napatulala rin si Kazem. Palagi niyang iniisip na si Alex ay isang tao lamang na may limitadong pananaw at karanasan. Kahit na mayroon siyang ilang mga kakayahan, sila ay limitado. Siya ay mas mababa kumpara sa mga Stormers ng Michigan. Gayunpaman, pinatay niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Connor sa isang suntok. Kahit na siya, isang dalubhasa sa Earth, ay hindi magawa ito. Pagkatapos, nasa Earth rank din ba siya? Tanging ang isang batang eksperto sa Earth na tulad niya ang maaaring tunay na ituring bilang ang pinakabatang eksperto sa Earth sa Amerika. Mas malakas siya kay Tristan. Ito. Talagang ginawa niya para sa kanyang anak na babae. Napakagaling na manugang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na may 2 pang Grandmaster sa entablado. Pamantong hininga siya at kinausap si Alex, "Brat, hindi ka na talaga dapat sumama. Tiyak na magagawa mong ipaghiganti ang aking anak sa iyong mga kakayahan sa hinaharap kung hindi ka nagpakita ngayon. Pero ngayon, ikaw." Tumawa si Alex.
Gagamitin ng isang dakilang tao ang kanyang mga palad at daliri para patayin ang kaaway at hindi hahayaang magtagal ang kanyang paghihiganti. Sasakupan niya ang araw at mabubuhay siya ng lubos. Dalawang bastos na Grandmaster ang hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Ano? Maging ang mga Grandmaster ay hindi karapat-dapat na maging kalaban niya. Sobra-sobra na ang pagyayabang niya. Sino ang samuka ng dugo matapos makatanggap ng mahinang hampas ng palad mula sa Grandmaster kanina? Naipikit na lamang ni Kazam ang kanyang mga mata dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang mga sinabi. Ipinagmamalaki talaga ni Tristan ang kanyang sarili at nagkaroon ng maling akala na hindi magagapi dahil matagal na siyang prodigy. Pumayo siya at sinaman ng tingin si Alex M. How dare you disregard the Grandmasters? Hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggaling ang tiwala mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paghahanap ng iyong sariling kamatayan. Ang Grandmaster ng mga Coleman na nakatayo sa isang tabi ay hindi kumilos. Matapos tignan si Carlos na hindi gumagalaw kahit isang pulgada ay palihim itong ngumuso. Ang matandang ito ay huminto pagkatapos ng pag-atake ng palad na iyon ngayon lang. Hindi kaya kinikilig talaga siya sa brat na ito na out of nowhere. Dahil hindi kumikibo si Carlos, hindi rin siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Inayaan lang niyang subukan ni Tristan ang powers ni Alex. Gayunpaman sa sandaling ito, biglang sinabi ni Alex, nakakita ako ng isang video sa trailer kanina. Sinasabi na ang isang lalaki na nagngangalang Tristan Coleman ay gumagapang sa lupa upang kumain ng putik bawat oras. Kamukang kamukha mo yung lalaki. Ikaw ba yan? Buzz. Sa isabog na sa galit ang isip ni Tristan nang marinig niya ang sinabi nito. Sa sumunod na segundo, isang malaanghel na boses ang tumunog sa kanyang isipan. Ang oras ay hindi pa tapos ngunit ang kanyang kakaibang sakit ay kumikilos. Kabanata 827. Agad namang nagalit si Abel na nakatayo sa gilid nang marinig ang mga salitang iyon. Ang pagkain ng putik ay isang hindi masabi na sikreto ng kanyang anak, isang iskandalo na hinding-hindi dapat ipaalam sa publiko. Ngayong nalantad na ito sa harap ng daan-daang matataas na klaseng bisita, talagang sisirain nito ang reputasyon ng kanyang anak. Galit na sigaw niya, kalokohan. Ikaw ang kumakain ng putik. Ang iyong buong pamilya ay kumakain ng putik. Ikaw na piraso ng putik na kumakain ng basura, ngayon gusto kita. Bago siya makatapos, napagtanto niyang hindi tama ang kalagayan ng kanyang anak. Masyado siyang pamilyar sa mga matang iyon na puno ng maliliit na bituin. This isn't good. Sigaw niya sa puso niya. Hindi pa tumunog ang alarm ng telepono at hindi pa tapos ang oras. Bakit ito kumikilos na? Hindi ba ito kumikilos ng isang beses bawat oras? Halos kalahating oras na lang. Alam ni Abel na hindi tama ang sitwasyon. Wala na siyang paglilibang para pakialaman si Alex kaya nagmadali siyang pigilan ang anak. Gayunpaman, huli na. Ang mataas na entablado ay isang pansamantalang konstruksyon at ito ay itinayo sa ibabaw ng isang golf course. Sa ilalim ng entablado ay isang berdeng damuhan at walang katapusang putik ang natagpuan sa ilalim. Sa oras na ito, si Tristan ay naiwan na lamang sa kanyang sariling instinct at tuluyan na niyang nakalimutan ang masustansyang pulang putik na inihanda ng maaga. Ang putik sa ilalim ng damuhan ay tunay na kanyang kasalanan. Siya ay sumugod patungo sa lupa sa ilalim at ang kanyang mga daliri ay naging mga kuko. Sa isang grab, sumandok siya ng isang dakot na putik na may berdeng damo at diretsyong itinapat sa kanyang bibig. Napalunok siya ng putik. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa pinangyarihan. Hindi mabilang na mga tao ang may matigas na ekspresyon na ang kanilang mga bibig ay kumikibot. Ito. Ano ang nangyari? Oh my Lord, B. Ano ang ginagawa niya? Kumakain ng putik. Ang pinakabatang eksperto sa Earth sa Amerika, ang hinaharap na pinakabatang Grandmaster ay talagang gumagapang sa lupa at kumakain ng putik. Tapos hindi na tayo nakakakain ng putik. Iyon ay isang biro. Gayunpaman, ang lahat ng naruroon na nakarinig ng biro kasabay ng nakikitang si Tristan ay kumakain ng putik ay hindi napigilan ang kanilang pagtawa. Halos humagalpak sila sa tawa. Kumunat ang noo ni Angela at sinabing, Lolo, may intermittent neuropathy ba itong si Tristan? Ito. Ayoko na ng ganitong klaseng tao. Sa palagay ko ang taong iyon ay nababagay sa aking panlasa sa halip. Ang kanyang makatarungan at malambot na daliri ay nakaturo kay Alex.
Tuwang-tuwa siya at halos gustong sumigaw nang makita niyang inutil ni Alex ang braso ni Connor sa isang suntok. Iyon ang lalaking makakapantay sa kanya, gwapo at barumbado sa walang kapantay, dominanteng aura. Paimpal niya itong ginawaran ng laway para sa kanya at hindi man lang niya naisara ang kanyang mga binti. Samantala, nanlaki ang mata ni Ana habang nakangisi mula tenga hanggang tenga. Ang kasalukuyang Tristan ay lampas sa kanyang inaasahan dahil binibigyan pa niya ito ng lahat ng uri ng papuri kanina. Damyugo ang puso ni Abel. Naiisip niya na ang kanyang anak ay tapos na, ang kanyang reputasyon ay tunay na nawasak sa pagkakataong ito. Sinaman niya ng tingin si Alex at galit na sumigaw, "Ikaw. Tiyak na gumamit ka ng isang uri ng masamang pangkukulam sa aking anak. Ikaw ay isang demonic cultivator, isang labi ng satanic culto 100 taon na ang nakalilipas. Maaari kang parusahan ng sinuman para sa iyong malalaking kasalanan. Paano ka hindi sumuko sa harap ng mga Grandmaster?" Mabilis din ang talino ng lalaking ito. Nang makitang nalantad ang ugali ng kanyang anak na kumakain ng putik, agad niyang sinisi ang ginawa kay Alex at ginamit pa niya ang dahilan ng isang siglong satanic na kulto. Hindi ito narinig ni Alex. Gayunpaman sa sandaling ito, isang batang babae ang sumigaw, "O aking Diyos." May video talaga kay Thriller at kamukha talaga ni Tristan Coleman ang lalaki. Tumalabas na hindi ito ang unang beses niyang kumain ng putik na kagawian na siyang nagkasala. Buzz. Pakiramdam ni Abel ay sisubog na ang kanyang utak habang nanigas ang kanyang katawan. Agad na sumugod si Jerome at tinapik ang acupoint ni Tristan. Pagkatapos pilit niya itong inilayo. Sa puntong ito, muling bumagsak sa patay na katahimikan ng eksena. Halos lahat ay bumaling muli kay Alex maliban sa iilan na natuwa sa kasawian ni Alex. Halimbawa, sina Harvey Stormer at Joe Sinclair mula sa pamilyang Sinclair. Halos lahat ng iba ay nakatingin sa kanya ng malungkot. Dahil kahit gaano kalakas si Alex, hindi siya makakatakas sa kamay ng dalawang Grandmaster. Hindi siya magtatagal. Gaya ng inaasahan, malamig na umungol ang Grand Elder ng Coleman. Kaya ikaw ay talagang isang labi ng satanic na kulto. Ang mga taong naglilinang ng kapangyarihan ng demonyo ay likas na masama at walang awa. Ang buong pamilya mo ay kamag-anak ng satanic kulto noon, tama ba ako? Ang sino mang may kaugnayan sa satanic na kulto ay papatayin. Bata, gusto mo bang magpakamatay para mabayaran ang ginawa mo o kailangan mo ba ako, isang elder, para gawin ito? Tinawakan ni Alex ang ilong niya. Satanic kulto, anong uri ng kulto iyon? Malamig ang tono ng Grand Elder. Nagtatanong ka ng obvious. Samantala, balisang balisa si Ana sa ibaba ng entablado. Kapag nakamove on na ang Grand Elder kay Alex, siguradong patay na siya. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinapakan niya ang kanyang paa at tumakbo sa entablado. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 828. Naiisip niya, Alex. Ay, Alex. Dahil niligtas mo ako noong nakaraan, gagantihan kita ng buhay ko ngayon. Umakyat siya sa stage. Sumigaw si Ana, siya ay hindi isang labi ng satanic na kulto. Miyembro siya ng Divine Constabulary. Ano? Karamihan sa mga mataas na uri ng mga tao ng Amerika, lalo na ang 8 dakilang pamilya, ay hindi maaaring hindi alam ang tungkol sa Divine Constabulary. Ang Divine Constabulary ay isang opisyal na organisasyon sa Amerika. Satanic kulto. Gayunpaman, ang dakilang elder ng mga Coleman ay nanunuya, kung gayon, isang nalalabi ng satanic na kulto ang nakalusot sa Divine Constabulary. Lilinisin ko ang kalat na ito sa ngalan ng Divine Constabulary. Bilang isang Grandmaster, ang Grand Elder ay hindi nagbigay ng anumang paggalang sa Divine Constabulary. Tapos binigiwi niya yung kamay niya. Ibaba mo siya. Pinanghawakan niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan at hindi nag-abala na bumaba upang gawin ito sa kanyang sarili. Maya-maya, umakyat sa entablado ang mga bihasang mandirigma ng Coleman. Samantala, sumigaw din si Connor na nagpatawag ng 12 ng mga mandirigma at sumama sa mga Coleman upang patayin si Alex sa lugar. Napahawak si Dai kay Alex sa sobrang pag-aalala. Alex, bilisan mo, tumakbo ka na. Magtago ka sa Divine Constabulary, baka may pagkakataon kang mabuhay. Sinabi rin ni Kazam, "Young Rockefeller, I appreciate your goodwill. Kung talagang kaya mo, tumakas ngayon."
Hahayaan kitang pakasalan ang anak ko sa kabilang buhay. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Daya na nanlalabo ang kanyang paningin. Sa kabilang banda, tumayo si Ana sa harap ni Alex. Habang nag-iipon ng lakas ng loob, tumingin siya sa Grand Elder. Gusto mo ba talagang pumunta sa sarili mong paraan at gumawa ng isang kaaway ng Divine Constabulary? Iminulat ng Grand Elder ang kanyang mga mata. Ngayon ay pinaghihinalaan ko na ikaw ay isang labirin ng Satanic Culto. Ibaba mo rin siya. Hahaha. Sa sandaling ito, kinaladkad ni Alex si Ana sa kanyang likuran at tumawa ng malakas. Matanda, bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili? Bakit ka mag-aabala na magpadala ng isang bangkos ng basura upang makita ang kanilang sariling pagkamatay? Si Jerome, na nasa advanced earth rank, ay sumigaw, ikaw na walang alam na bata, hindi dapat mang-insulto ang isang Grandmaster kung sino ang gumawa nito ay mamamatay. Magbabayad ka ng buhay mo. Tinapakan niya ang paa niya. Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa mataas na entablado at isang malaking bunganga ang nabuo sa kalahati ng entablado mula sa stump. Tumalon siya ng mataas at inipon ng enerhiya sa kanyang palad. Ito ang ultimate move ng Coleman's Shadowless Heart-Shattering Palm. Hindi mo ito malalampasan sa pamamagitan ng lakas. May sumigaw sa crowd. Marahil ay hindi nila gustong makita si Alex na patayin sa lugar kaya magiliw nilang pinaalalahanan siya. Gayunpaman, nakatayo doon si Alex, hindi gumagalaw kahit isang pulgada na para bang naging pipi siya. Buntong hininga. Napabuntong hininga ang hindi mabilang na tao. Alam ng lahat na isang hakbang na lang si Jerome para maging Grandmaster. Ngayong ginamit na niya ang kanyang buong puwersa at ang kapangyarihan nito ay mas nakamamatay kaysa sa walang pakialam na pag-atake ni Connor kanina, si Alex ang nasa likod ng 8 bola. Si Daya sa kanyang likuran ay sumigaw sa takot na naglalabas ng mga bilog ng malakas na kapangyarihan sa pag-iisip na walang pinagkaiba sa radiation. Sa sandaling ito, dahan-dahang itinaas ni Alex ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay malakristal na parang jade. Liwanag ng kidlat ang nakapalibot sa ibabaw ng kanyang daliri. Marahan niyang tinapakan ang kanyang paa at sumigaw, kidlat, lumabas ka. Boom! Tarat-tarat. Maaliwalas ang walang hangganang kalangitan at walang kahit isang ulap. Gayunpaman, biglang tumama ang isang kidlat at mabangis na dumapo sa katawan ni Jerome. Clack! Matapos magpakawala ng kakaibang ungol, diretsong bumagsak si Jerome sa lupa. Ang mga eyeballs ng hindi mabilang na mga tao ay sabay na bumagsak sa lupa. Kabanata 829. Wow! Kain ako. Ano ang nakita ko? Isang malakas at mataas na sigaw ang bumasag sa katahimikan sa karamihan. Ang boses ay parang coquettish. Sa pakikinig lamang sa kanyang boses, tiyak na maiisip ng mga hindi nakakakilala sa kanya ang ilang hindi maipaliwanag na mga eksena. Sa katunayan, ang boses na iyon ay mula kay Angela C. ng Pamilya C. Nanginginig ang katawan niya sa excitement at ang bilis ng tibok ng puso niya. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Alex na nakataas ang kanyang braso ng kaakit-akit. Pakiramdam niya ay umiibig siya at muling natagpuan ang pakiramdam ng unang pag-ibig. Hindi lang si Angela ang nagulat, marami rin ang nagulat. Pagkatapos ang patriarch ng pamilyang si Nelson ay bumulalas, siya ay tunay na guro sa paglilinang. Para magawa. Magpatawag ng kidlat gamit ang kanyang kamay, isa na siyang nagising na master kahit papaano. Mahusay siya sa parehong martial at mystic arts. Nakatitig sa kanya si Kazam sa tabi ni Alex. Pagkatapos lumingon siya kay Jerome na nanginginig sa lupa pagkatapos. Natinatamaan ng makapangyarihang kidlat. Siya, na matanda na, ay umibig ng isang salita, F***. Galit na umungol ang Grand Elder ng mga Coleman habang kumikinang ang mga mata. Ang ungol ay parang isang wake-up call, tinamaan nito ang dibdib ng mga stupefied fighters mula sa Colemans at Stormers na nag-aalis ng kanilang pagkagulat at takot. Aniya, ang pagpapatawag ng kidlat ay limitasyon na para sa isang nagising na guro sa paglinang. Ano pang hinihintay niyo? Bilisan mo, kunin mo siya. Para bang nagising sa panaginip ang mga mandirigmang iyon. Samantala, ngumisi si Alex at winagayway ang kamay. Isang babaeng napapalibutan ng kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ay ang bonggang divine artifact na nilikha ni Alex pagkatapos na gumugol ng napakalaking pagsisikap kahapon, si Maiko Chiba. Nayanig ang buong lugar sa sandaling iyon nang lumitaw ang bagay na iyon. Napatulala ang lahat.
Nakita lang nila na bahagyang nagtaas ng kamay si Maiko. Biglang sa loob ng 100 metrong radius natakpan ang mga ulap. Dumadagandong ang langit at kulog. Nagtagpo ang mga layer ng kulay abong ulap at binalot ang mga bisita sa itaas. Ang lahat ay agad na natakot habang ang kanilang mga anit ay nakaramdam ng manhid na nagdududa sa kanilang buhay. Ang mga mag-aaral ng dakilang elder ng mga Coleman ay naghigpit ng marahas. Medyo may kaalaman siya ngunit ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makakita ng ganoong eksena. Tinitigan niya si Maiko at tahimik na napalunok ng laway. Naglagay siya ng mahinahong pagpapanggap at sinabi, "Sino ka?" Akala niya mortal si Maiko. Sagot ni Maiko, "Anong qualification ang kailangan ng isang munting mortal martial artist na katulad mo para tanungin ang tunay kong pangalan? Bibigyan kita ng 10 segundo para makaalis dito ngayon, kung hindi, papatayin kita at dudurog ang iyong kaluluwa." Ang kanyang boses ay hindi malinaw, gumagala sa iba't ibang direksyon na para bang isa siyang diyosa sa daigdig na bumaba sa Earth. Siyempre, ang lahat ng ito ay taktikan ni Alex. Tinuruan niya si Maiko na sabihin ang lahat ng mga salitang iyon at ipinakita ito sa isang gawa-gawang paraan. With that, casual na ikinaway ni Maiko ang kanyang kamay. Tererat, boom, boom, boom. Hindi mabilang na kidlat ang nagngangalit at bumagsak mula sa langit, tumama sa lupa sa harap ng dakilang elder ng mga Coleman hanggang sa ito ay bumagsak. Ang mga mandirigma ng mga Coleman ay tumakbo pa para sa kanilang buhay sa ilalim ng dagandong ng makapangyarihang kidlat na bagyo. Agad na bumagsak sa lupa ang ilang kapas palad na manlalaban at nanggotl matapos tamaan ng kidlat. 9, 8. Nagsimulang magbilang si Maiko. Ang mukha ng Grand Elder ng mga Coleman ay naging lubhang kakilakilabot. Pumunta siya ngayon dito para suportahan si Tristan. Siya. Naisip na ito ay isang tiyak na panalo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakaraming twists at turns. Ngayon, naprovoke pa niya ang isang malakas at hindi kapani-paniwalang babae. Ito ay hindi narinig. Carlos Stormer, tinawag ng Grand Elder si Carlos, sinusubukang magsanib puwersa. Gaano man kalakas ang babaeng ito, siya ay confident na supilan muna siya hanggat magsanib puwersa ang dalawang Grandmaster. Gayunpaman, mahinahong sumagot si Alex, "Stop calling out to him. Hindi mo ba nakikita? Patay na siya." Ano? Talagang takot na takot ang matanda ni Coleman sa pagkakataong ito. Si Carlos ay isang Grandmaster na katulad kanyang sarili. Namatay talaga siya kahit papaano, hindi ba ito masyadong nakakatakot? Lahat ng naruroon ay nagpakita rin ng matinding pagkabigla. Ang puso ng dakilang elder ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Samantala, patuloy na nagbibilang si Maiko sa kanyang malamig ngunit surreal na tono. 5, 4, 3. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 830. Tumakbo. Wala nang ibang pag-aalinlangan ang matanda. Mabilis niyang ginalaw ang katawan at tumakbo ng kasing bilis ng kidlat patungo sa labasan. Siya ang Grand Elder ng pamilya Coleman. Siya lang ang Grandmaster sa pamilya at may malaking responsibilidad bilang pangunahing suporta ng pamilya. Ang kahihiyan sa sarili ay higit na mabuti kaysa mawala ang kanyang buhay. Hanggat siya ay nabubuhay pa, ang mga Coleman ng Missouri ay maaari pa ring maging maunlad sa isa pang 20 taon. Tumakas siya. Talagang tumakas ang Grandmaster ng mga Coleman dahil sa takot. Nagkatinginan ng iba sa 8 dakilang pamilya. Nagulat silang lahat ngunit naisip nila na ito ay makatwiran. Ano pa ang magagawa niya kung hindi siya tumakas? Naghahanap para sa kanyang sariling kamatayan. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Maiko ang mga tao sa ibaba ng entablado at sinabing, "Lahat, mangyaring panatilihing mahigpit na confidential ang insidente ngayon. Hindi ko siya patatawarin at papatayin kung may maglabas ng kahit isang salita. Ang kasalang ito ay isang komedya lamang. Dapat tanggalin ang lahat ngayon." After a pause, she then nodded her head kay Alex. "Aking alagad, may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin siguro. Aalis na ako ngayon. Huwag mag-atubiling tumawag sa akin sa tuwing may problema ka." With that, she casually waved her hand. Isa pang daan-daan at libu-libong kidlat ang umuungal muli sa paligid na naging sanhi ng ilang duwag na panauhin at nanginginig sa lupa. Sa ganoong mga pangyayari, si Maiko ay naging isang sinag ng kidlat at naglaho sa kalangitan.
Pinagdikit ni Alex ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Magandang araw, guro." Lihim siyang gamaan sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay nagtrabaho ng husto at nakikibahagi sa isang labanan ng talino at kagitingan para lamang malikha ang malaking palabas na ito. Ito ay sampay nakakapagod. Tama iyon. Ang lahat ay isang ilusyon. Lahat ay kasinungalingan. Siyempre, may ilang katotohanan sa mga kasinungalingan at may mga kasinungalingan sa mga katotohanan. Walang sino man ang makakapagiba ng malinaw sa mga katotohanan at kasinungalingan, lalo na ang napakatinding bagyo ng kidlat at ang kumukulong kulay abong ulap. Lahat sila ay ilusyon para lang itago ang katotohanan na si Maiko ay talagang isang multo. Tungkol naman sa pakanan ng disipulo at guro sa dulo, ito ay isang taktika lamang ng pananakot upang mapaniwala ang iba na hindi siya nag-iisa at mayroon din siyang isang patron. Kung ang Grand Elder ng Colemans ay nagkaroon ng kaunting pagdududa tungkol dito o gumawa ng kanyang hakbang upang subukan ang pagiging tunay nito, ang panlilinlang ni Alex ay malantad at ang palabas ay hindi magpapatuloy. Sa huli, buhay lang ang kaya niyang ipaglaban pero baka mamatay siya at maglaho sa ganoong katapusan. Pagkatapos nakita ni Alex ang mga bisita sa ibaba ng stage na nagsimulang umalis. Matapos makahinga ng maluwag, hinawakan niya si Daya at inaliw ito ng mahinang boses. Talagang patay na ang ninuno ng mga Stormer. Mahinang tanong ni Ana kay Alex. Nang lumabas ang tanong na ito, maraming tao ang nagpakita ng pagtatanong na ekspresyon. Ngunit, isa siyang Grandmaster. Tumanggo si Alex. Patay na siya. Ang mga katulad niya ay mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Dahil ang aking Panginoon ay dumating upang makialam paano niya hahayaan siyang magbigay ng dahilan upang mabuhay. Seryosong sabi niya na para bang si Maiko ang tunay niyang amo. Gayunpaman, totoong patay na si Carlos. Ang stake of exorcism ay sinaksak sa kanyang puso. Bago ito, nagpasya na si Alex na pabagsakin muna ang isang Grandmaster sa sandaling kumilos siya. Noon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa makatuwid, ginamit niya ang lahat ng mayroon siya. Mental power, stake of exorcism, ang misteryosong butil sa kanyang energy core, ang mystic armor at kahit isang ambush. Kung hindi, ang pagtatapos ay hindi mahuhulaan. Lumapit si Kazam at tiningnan ang tibok ng puso ni Carlos. Gaya ng inaasahan, wala ng pintig ng puso. Kumunat ang noo niya at sinabing namatay ang ninuno ng mga Stormers sa bahay ng Stormers ng Michigan. Ang Stormers ng Michigan ay magkakaroon ng matinding problema. Tiyak na hindi papabayaan ng Stormers ng Alaska ang bagay na ito. Tumura. Iniluwa ni Carrie si Carlos ng isang subo ng plema. Ang isang matandang magnanakaw na nang aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas na tulad niya ay nararapat na mamatay. Anong kinakatakutan mo? Sa aking manugang dito, magugulo pa kaya ang mga Stormer. Mahal kong manugang, pagod ka na ba? Halika, maupo ka. Hayaan mo akong magpamasahe sa iyong paa. Nanlaki ang mata ni Kazam. Hindi pa niya naranasan ang gayong pribilehiyo kahit na naging mag-asawa na siya sa loob ng maraming taon. Kabanata 831. Nagdala talaga si Carrie ng upuan at pinaupo dito si Alex. Pagkatapos masinsinan niyang minasahe ang binti nito parang katulong na may bahid ng dugo. Napakunot ng noo si Daya nang makita ang eksena. Samantala, labis na nalilito si Alex na hindi niya naisip na tanggihan ang alok sa maikling sandali. Naisip niya sa kanyang puso na si Carrie ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang dating biyenan na si Claire Essex. Sa pag-iisip tungkol sa pagmamasahe ni Claire sa kanyang mga binti, nagdulot lamang ito ng panginginig sa kanyang bulugod. Samantala, si Ana, na nakatayo sa isang tabi, ay tumingin kay Alex na may komplikado ngunit hindi maipaliwanag na ekspresyon. Sa madaling salita, iginagalang siya ni Ana tulad ng Diyos at mga demonyo. Sa puso niya, hindi na niya ito kayang tretuhin na parang ordinaryong miyembro ng Divine Constabulary. Nagkaroon pa siya ng pagkamangha na mas malalim kaysa kapag kaharap si Sky Melves. Kahit na ang lahat ng kredito ng malaking palabas ni Alex ay kay Maiko, talagang natalo niya si Connor sa kanyang martial arts. Higit pa rito, malinaw niyang nasabi na iyon ang Dragon Toss Punch ng mga Coleman. Para sa kalahating immortal na Panginoon, bahagi rin iyon ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Sa isang sulyap, ito ay isang tawag mula kay Sky. Ana, anong nangyayari kay Alex ngayon? Nag-aalala ang tono ni Sky.
Hindi alam ng maraming tao ang pagkakakilanlan ni Alex bilang isang milagrong doktor ngunit napakahalaga nito at hindi niya dapat pahintulutan ng anumang pagkakamali para dito. Gayunpaman, ngayon siya ay masyadong matigas ang ulo at matapang na harapin ang dalawang Grandmaster ng direkta. Ilalagay niya ang kanyang sarili sa malalim na gulo. Kailan pa naging madali ang pakikitungo sa mga Grandmaster? Ang isa ay hindi dapat mang-insulto sa isang Grandmaster, ang sinumang gumawa nito ay mamamatay. Ang gayong pangungusap ay naging isang bakal na tuntunin. Ang mga taong nagpasyang sumalungat sa mga Grandmaster na walang anumang background o koneksyon ay tunay na hinahangad ang kanilang sariling kamatayan. Alex, siya. Ayos lang, sabi ni Ana na may kakaibang ekspresyon. Dapat kumapit ka. Ano man ang mangyaring hawakan muna ang dalawang Grandmaster. Natagpuan ko si Zachary Xavier, isa sa 4 na dakilang tagapangalaga ng Divine Constabulary. Siya ay kalahating hakbang na Grandmaster at nakilala niya si Carlos Stormer. Tatawagan niya si Carlos at baka buhayin natin si Alex para sa kapakanan ng Divine Constabulary. Patay na si Carlos Stormer. Well, tandaan mo pa rin. Dapat. Ano? Anong sinabi mo? Maya-maya ay biglang nag-react si Sky dito at sumigaw sa kabilang dulo ng telepono. Itinaas niya ang kanyang boses ng 18 degree na mas mataas, iniisip kong siya ay may problema sa pandinig. Sa sandaling ito, ibinuka ni Alex ang kanyang bibig. Ana, nasa phone ba si Leader Sky? Hayaan mo akong makausap siya. Hindi nang ahas si Ana na labanan si Alex kaya tumalikod ito at ipinasa sa kanya ang telepono. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nakatingala siya sa sarili niyang lolo kapag kaharap niya ito. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas sa kanya. Umiti si Alex sa kanya ng malumanay. Noon lang niya kinausap si Sky, Leader Sky, it's me, Alex Rockefeller. Sigaw ni Sky, Alex, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Paano mo makakalaban ang dalawang Grandmaster ng harapan, masyado kang walang ingat? Oh, ano ang sinabi ni Ana ngayon lang? Si Carlos Stormer ay patay na. Ano ang nangyayari? Paano ito nangyari? Narinig niya ang usapan ni Sky at Ana kanina. Sa kaibuturan niya, laking pasasalamat niya. Umiti siya at sumagot, Leader Sky, don't worry about it. Ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan, lahat ay maayos ngayon. Matanda na si Carlos Stormer kaya gusto siyang anyayahan ni Hades para sa tsaa. Ano ang maaari kong gawin tungkol dito? Sorry sa pag-aalala mo sa akin. Ililibre kita ng hapunan sa susunod. Ayan yun. Hindi nakaimik si Sky. Gayunpaman, naputol ang tawag mula rito. Ibinalik ni Alex ang telepono kay Ana. Hindi siya sanay na nakikita itong seryosong ganyan. Tigress, bakit parang constipated ka? Takot ka ba? Sa sandaling iyon, mayabang na sumagot si Ana, paano ito posible? Tumanggo si Alex. Iyan ay mahusay. Kung okay ka, dapat kang bumalik at magpahinga. Ang putla talaga ng mukha mo. Siguradong nabigla ka ngayon lang. Oo nga pala, may mga bagay na hindi na dapat binabanggit kapag bumalik ka. Ang aking amo ay totoo sa kanyang mga salita. Kung sinabi niyang walang dapat magbunyag ng insidente, hindi mo rin dapat ibunyag ito. Kung hindi, madali kang malas. Iniangat muli ni Alex ang imahe ng kadakilaan ni Maiko. Okay. Tumanggo si Ana. Matapos magsalita ng ilang pangungusap kay Daya, umalis na siya sa venue. She would only feel awkward if she would continue to stay there. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 832. Pagkalipas ng ilang minuto, ang golf course ng Stormers ng Michigan na masigla kanina ay naiwan na may mga bakanteng upuan. Wala na ang lahat. Patay na si Carlos. Na-diagnose si Tristan na may kakaibang sakit sa pagkain ng putik. Ang ranggo ng 8 dakilang pamilya ng hari ay magkakaroon ng pagbabago sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Maraming tao ang bumalik upang maghanda o ayusin ang kanilang mga estratehiya para sa pagbabago. Walang maliit na bagay sa mga maharlikang pamilya. Sila ay nag-away, nagpakana at niloko sa bawat isa sa lahat ng oras. Sa larangan man ng negosyo o martial arts, palaging magkakaroon ng mahigpit, madugong kompetisyon. Ito ay hindi lamang isang laban para sa kanilang katanyagan at posisyon kundi pati na rin ang mga interes at swerte. Dad, okay ka lang ba?
Sa sandaling ito, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Ang nagsalita ay si Harvey Stormer. Sa sandaling ito, hawak niya si Carlos at puno ng pighati at galit ang kanyang mukha. Tumayo si Connor at tiningnan ang bangkay ni Carlos. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakaturo kay Kazam. Sinabi niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng poot, Kazam Stormer, talagang pinatay ninyo ang ninuno ng mga Stormer. Taksil ito, hinahanap mo lang ang iyong kamatayan. Kapag kumalat na ang balita sa Stormers ng Alaska, tiyak na ipapadala nila ang mga elite ng kanilang pamilya para sakupin ang Stormers ng Michigan. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging makasalanan ng mga Stormers ng Michigan. At pagkatapos, mahinahong sabi ni Kazam habang nakatingin kay Connor. Sagot ni Connor, at saka, ano sa tingin mo? Maliban na lang kung kaya ninyong patayin ang lahat ng mga elite mula sa Stormers ng Alaska, ngunit paano ito magiging posible? Kung ito ang kaso, ang Stormers ay maglalaho tulad ng mga Rockefeller. Mas mabuting pumunta na kayo at humingi ng tawad sa Stormers ng Alaska ngayon. Umiling si Kazam. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Dapat talaga. Magpahinga ka na sa kapayapaan ngayon. Ikaw, anong sabi mo? Big bro, dapat kang kumilos bilang isang tao. Hindi mali ang sinabi mo. Ang mga Stormers ng Michigan ay matuwid at hindi namin kukonsintihin ang masasamang tao. Inaapi mo ang mahihina at tinatakot mo ang malakas. Sinubukan mong ibenta ang aking anak para sa katanyagan at sinubukan mong patayin ang aking asawa. Ayon sa mga tuntunin ng bahay, mamamatay ka. Todd. Toddle. 3 hakbang na paatras si Connor ng magkasunod. Sa wakas ay napagtanto niya na ang sitwasyon ay nagbago ngayon at siya ay nasa isang disadvantaged na posisyon. Si Kazam sa kanyang harapan ay hindi na isang pushover na maaaring kontrolin niya sa kanyang kalooban. Sa wakas ay nakaramdam siya ng takot at nauutal. Third bro, I'm your eldest bro. Naglakas loob ka bang patayin ako? Biglang dinampot ni Kazam ang isang scimitar sa lupa. Kumalaw siya na parang kidlat at tinaga ang leeg ni Connor gamit ang isang laslas. Hindi ka karapat-dapat na maging panganay kong kapatid. Bam! Bumagsak ang ulo ni Connor sa lupa at namatay siya. Sa gulat, si Harvey ay nagpawis ng malamig. Nakakatakot ang tingin niya kay Kazam. Third uncle. Harvey Stormer, ganoon din sa iyo. Mamatay kasama ang iyong ama. Isinilang muli sa mas magandang buhay sa susunod mong buhay. Kazam ay nag-alinlangan para sa kapakanan ng pamilya bago ito, ngunit ngayon siya ay mapagpasyahan at nakapagdesisyon na. Dahil napatay niya si Connor, wala siyang balak na patayin din si Harvey. Magiging problema lang siya kung hahayaan niya itong mabuhay. Todd. Bumagsak si Harvey sa lupa at patay. Walang lakas ng loob na panoorin si Daya. Niyakap niya ng mahigpit si Alex habang nanginginig ang katawan. Tanong ni Alex, nasaan ang tiyahin mo? Bakit hindi ko siya nakita ngayon? Malungkot na sagot ni Kazam, she was gravely injured by Carlos Stormer. Hindi alam ang kalagayan niya ngayon. Kumunat ang noo ni Alex at agad na sinabi, bilasin mo at dalhin mo ako sa kanya. Maya-maya, nakita ni Alex si Zyla Stormer. Napatulala siya nang makita siya. Napuno ng galit ang kanyang dibdib. Kabanata 833. Sa mga sandaling ito, nakita na lang niya si Zyla na nakapulupot sa kama at puno ng dugo. Mas malala ang sitwasyon niya kaysa kay Carrie. Parehong bali ang kanyang mga braso at binti. Nabali ang 7 sa kanyang tadyang at ang isa ay nabutas pa sa kanyang baga. Nasasaktan siya sa bawat paghinga niya. Ang pinaka nakakagalit ay ang kanyang mukha ay inukitan ng 3 malalaking salita na I'm a bitch. Sa sandaling iyon, galit na galit si Alex at sisubog na siya sa galit. Ang 3 salitang ito ay inukit din ni Carlos Stormer. Ngayon naramdaman niya na ang pagpatay kay Carlos ay talagang isang bargain para sa kanya. Umiling si Kazam at masakit na sinabi, kinukit ni Harvey Stormer ang mga salitang iyon, ngunit inutusan siya ng matandang B*****, si Carlos Stormer. Itong walang hiyang B****, kahihiyan sa pagiging patriarch ng Stormers ng Alaska. Bilang isang Grandmaster, napansin niya na si Zyla ay namumula at malusog, sinabi pa niya na si Zyla ay pinagsasama-sama ng espiritual na essence kung ano paman. Pagkatapos talagang sinubukan niyang kaladkarin siya papasok sa silid. Tumangging magpasakop si Zyla kahit papatayin siya nito. Ang resulta,
Habang nagsasalita siya, nagsimula na ring tumulo ang mga luha niya. Pagkatapos dali-dali siyang nag-squat at hinawakan ang kamay ni Zyla. Zyla, kamusta na pakiramdam mo? Ang mga tingin ni Alex ay pagalit ngunit ang kanyang layunin sa pagpatay ay medyo malabo. Sabi nga siya pa rin ang nagdulot ng kapahamakan kay Zyla. Ito ay dahil natagpuan niya ang espiritu ng sinaunang Thunderclap Wood sa House of Treasures kanina. Pagkatapos ipinasok niya ang isang bahagi ng essence sa kanyang katawan. Ang bahaging iyon ng essence ay hindi ganap na hinihigop ng kanyang katawan ng sabay-sabay ngunit ito ay nagtago sa kanyang katawan na dahan-daang natutunaw. Hindi niya inaasahan na si Carlos, isang Grandmaster, ay napansin ang kakanyahan. Bago ito, masasabi ni Alex na magwawakas na ang buhay ni Carlos habang nagsimulang magpakita ang 5 pisikal na senyales ng nalalapit na kamatayan. Kung hindi siya makakakuha ng anumang makalangit na kayamanan o makakain ng mga mahimalang elixir upang mapahaba ang kanyang habang buhay, maiiwan siya ng 1 taon na haba ng buhay. Pagkatapos sasalubungin niya ang kanyang pagkamatay. Katulad ni Tristan Coleman, nakita niya si Zyla bilang isang pugan. Nararapat siyang mamatay para sa gayong mga kasalanan. Bato, Alex Rockefeller. Pilit na idinilat ni Zyla ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Alex, ipinakita niya ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa umiiyak na mukha. Magaling ka. Ako, makakatiyak ako kung ganoon. Sa kasamaang palad, ako. Hindi na ako pwedeng maging personal assistant mo. Sumakit ang ilong ni Alex at halos tumulo ang luha sa kanyang mukha. Tinakpan pa ni Daya ang kanyang bibig habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Third bro, please. Tapusin mo na ang sakit ko. Hindi ko na kaya. Pagmamakaawa ni Zyla. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Kezam. Paano niya ito nagawa? Nang makita niya ang trahedya ng kanyang kapatid ay bigla niyang napagtanto ang pagpatay kina Connor at Harvey. Isinakripisyo niya ang sarili niyang anak para sa pamilya ngunit sinubukan nilang saktan ang kanyang pamilya. Magiging tanga siya kung hindi siya lumaban. Sa sandaling ito, sinabi ni Alex, mayroon ka bang anumang siglong gulang na reishi at ginseng o mga katulad na suplemento? Bilisan mo na ihanda mo at ipaubaya mo na sa akin ang tiyahin mo. Noon lang naalala ni Daya na si Alex ay isang natatanging doktor. Inayla niya si Alex at sinabing, Alex, mapagaling mo si tita ha. Pakiusap, kailangan mong iligtas siya. Nakikiusap ako sa iyo. Tumanggo si Alex. Pangako ko sa'yo. Maya-maya pa ay hinayla na ni Daya ang naulilitong Kezam at Carrie palabas ng kwarto. Curious na tanong ni Carrie. Daya, itong Rockefeller, may alam pa siyang gamot. Pinunasan ni Daya ang kanyang mga luha. Oo, siya ay isang himalang doktor na may mahusay na mga kasanayan sa medikal. Ang pinakamahusay na imperial na doktor ng Amerika, si Wallace Yoke ay umamin pa nga sa pagkatalo at gusto siyang kilalanin bilang kanyang Panginoon. Siguradong mapapagaling ni Alex si Auntie. Sa sandaling iyon, labis na nagulat sina Kezam at Carrie. Nalungkot si Kezam, mababa talaga ang tingin ko sa kanya last time. Palagi kong iniisip na siya ay nasa bronze tier sa pinakamahusay, hindi ko inaasahan na siya ay isang all-round challenger. Inilibot ni Carrie ang mga mata sa kanya. Ang kanyang asawa ay mahilig maglaro sa kanyang libreng oras. Challenger kahit ano paman, ngunit nararapat bang magsabi ng mga bagay sa harap ng kanyang sariling manugang. Agad siyang sumagot, bakit hindi tayo magmadali at hanapin ang mga siglong gulang na halamang gamot. Naalala ko may millennial reishi sa bahay. Itinago ito ni Connor noong nakaraan. Bilisan mo at hanapin mo. Asterisk si Richet asterisk. Sa kwarto, napatingin si Zyla kay Alex. Alam kong hindi ako maliligtas. Alex, may kailangan akong sabihin sa iyo. Akala niya ay malapit na siyang mamatay. Nakaluwag din ang pakiramdam na makitang muli si Alex bago ito mamatay. Pero tinakpan ni Alex ang bibig niya. Huwag kang magsalita ng kahit ano ngayon. Medyo nasugatan ang baga mo, lalo pang lumala ang pagsasalita. Hindi pa huli ang lahat para sabihin sa akin pagkatapos kitang pagalingin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 834. Ako. Talaga bang mapapagaling? Oo. Inihatid ni Alex ang isang bahagi ng espiritual na kapangyarihan na may mga katangian ng pagpapagaling sa kanyang katawan upang protektahan ang mahahalagang organo. Then, he was open and transparent by informing her in advance, grabe talaga ang mga sugat mo.
Kapag ginagamot kita mamaya, kailangan mong habarin ang iyong damit. Lahat. Maaari mong ilagay ang ilan sa iyong mga damit. Bumaba ang tingin niya sa gitna ng katawan niya. Agad namang namula si Zyla. Sa kasamaang palad, ang kanyang mukha ay napuno na ng dugo at ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Kahit kasing pula ng Fuji apple ang mukha niya, walang makakapagsabi. Ikaw. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik muli si Kezam at ang kanyang pamilya. Napahawak si Kari sa isang masalimuot na kahon. Mahal kong manugang, isa itong millennial reishi. Maaari ba itong maging kapaki-pakinabang? Ipinasa ito ni Kari kay Alex at kinakabahang tinanong ito. Binuksan lang ito ni Alex. Pagkatapos tumingin at huminga, nagulat siya nang sabihin niya, hindi ito isang millennial reishi. Kung hindi ito isang millennial reishi, hindi ito magagamit. Pwede namang gamitin. Ito ay isang millennial purple reishi, ang epekto nito ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa isang millennial reishi. Dahil sa sinabi ni Alex, nakahinga ng maluwag ang ilang mga tao na kanina pa sobrang kinakabahan. Nang walang paligoy-ligoy, nagmamadaling sinabi ni Alex, sisimulan ko na ang paggamot para kay Auntie. Maghintay na lang kayong lahat sa labas. Walang sino man ang pinahihintulutang pumasok at mang-istorbo sa panahon ng proseso ng paggamot kung hindi ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Agad namang pumayag si Kezam. Lumabas ang pamilya sa silid. Si Richet Magsimula na tayo. Kinausap ni Alex si Zyla. Okay, ay. Ang mga kamay at paa ko ay bali, hindi ako makagalaw. Ikaw, halika at tulungan mo ako. Bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Zyla ngayon, at least hindi siya masyadong nakaramdam ng sakit nang magsalita siya. Malaki ang epekto ng espiritual na kapangyarihan na ipinadala ni Alex. Tumango si Alex. Si Zyla ang orihinal na gustong dumalo sa kasal. Nakasuot siya ng puting damit pero puno na ito ng dugo. Marahang inabot ni Alex ang kamay sa likod niya ngunit hindi niya mahanap ang zipper. Kakaiba iyan. Paano mo naisuot ang damit na ito? Matagal niya itong hinahanap kaya pinagpawisan na siya. Ang hindi maiwasang physical na contact sa panahong ito ay nagpahiya kay Zyla. Kalimutan mo na. Tanggalin mo na lang. Pagkatapos agad na naglapat ng puwersa si Alex, pinunit ang puting damit na may bahid ng dugo. Nanatiling nakapikit si Zyla nang hindi ito naglakas loob na tumingin sa kanya. Napatingin si Alex sa kanyang maganda at snow white figure na bahagyang nanginginig. Pagkatapos pinindot niya ang kanyang acupoint gamit ang kanyang daliri para mahimatay siya. Phew! Isang malakas na buntong hininga din ang pinakawala ni Alex. Kung hindi, masyadong awkward at hindi niya magagawa ang dapat niyang gawin. Sa susunod na sandali, sinimulan niyang gamutin si Zyla ng kulam mula sa Ultimate Book of Medicine. Ang mga normal na kasanayang medikal ay hindi na makapagpapagaling sa kanyang mga pinsala. Si Richet Samantala, ang balita ng pagkamatay ni Carlos ay ibinalik sa Stormers ng Alaska. Galit na galit ang mga Stormers ng Alaska. Ang panganay na anak ni Carlos, si Winter Stormer ay labis na nagalit kaya pinatay niya ang alagad ng Stormer na dumating at nagpadala sa kanila ng balita sa lugar. Pangatlo bro, isama mo ang 36 na Heavenly Spirits of the Stormers at sundan mo ako para patayin ang Stormers ng Michigan. Gusto kong wasakin ang Stormers ng Michigan sa lupa. Kabanata 835. Sa bahay ng mga Stormers ng Michigan, ginagamot pa rin ni Alex si Zyla sa kwarto. Ang babaeng kasing puti ng tupa ay natakpan ng dagwang Zarvico anting-anting. Ang mga kakaibang rune mula sa mga sinaunang legacies ay nagtataglay ng mga mahimalang kapangyarihan. Maaari silang makipag-usap sa yin at yang na humiram ng enerhiya na nasa pagitan ng langit at lupa upang pagalingin ang kanyang nasugatan na katawan. Habang hawak ang millennial purple reishi sa kanyang kamay, dinilaan niya ang kanyang dila. Ito ay isang bagay na mahusay. Gusto niya talagang lumunin ito. Millennium old na raw ito pero ayon sa kanyang professional eyes, ang aktwal na edad ng millennial purple reishi na ito ay maaaring 3 milenyo na ang edad at nananatili pa rin ito sa napakagandang kondisyon. Talagang hindi niya alam kung paano nakuha ng mga Stormer ang makalangit na kayamanan na ito. Ang isang bagay na sigurado ay ang mga background ng mga maharlikang pamilya ay tiyak na kahanga-hanga. Whoosh! Agad niyang ginawang talam ang kanyang palad at pinutol ang ika-10 bahagi ng purple reishi.
Sapat na para gamutin ang mga sugat ni Zyla. Hindi nakakayanin ng kanyang katawan ang higit pa riyan dahil ito ay sobrang pampalusog. Gayunpaman sa susunod na sandali, hindi niya maiwasang mahihirapan ng tingnan niya ang masigla at kaakit-akit na katawan ni Zyla. Siya ay nahimatay, walang kakayahang kumilos ng mag-isa. Imposibleng nguyain niya ang Purple Reishi. Higit pa rito, kailangan pa niyang patakbuhin ang panloob na puwersa sa loob ng kanyang katawan. Dapat ko ba siyang gisingin? Masyadong awkward. Kalimutan mo na lang, I'll just sacrifice myself a bit. Ang pagliligtas ng buhay ay higit na karapat-dapat kaysa sa pagtatayo ng pagoda na may 7 palapag. Sino pa ang gagawa nito kung hindi ako? Walang pag-aalinlangan niyang inilagay ang piraso ng Purple Reishi sa kanyang bibig, tinutunaw ito gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan at ginawa itong isang purong nakapagpapagaling na kapangyarihan. Pagkatapos lumapit ito sa kanya at pinakain ito gamit ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, hindi namalaya ni Alex na ang mga pilikmata ni Zyla ay kumikibot ng husto at ang kanyang mga buto ay humihigpit din ng hindi namamalayan. Asterisk si Richit asterisk. Sa labas ng silid, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Unang binantayan ni Daya at ng kanyang pamilya ang pinto sa labas. Nang makita si Zane Stormer na agresibong sumugod kasama ang isang grupo ng mga lalaki, agad silang kinabahan. Mahinang sabi ni Kazam, siguro alam ni Dad na pinatay ko sina Big Bro at Harvey. Siya ay dapat na dumating upang tanungin at kondenahin ang aking mga krimen. Huwag mag-alala, pananagutan ko ang lahat. Kung hindi mo talaga kayang manatili sa Stormers, umalis ka na lang at alagaan si Dio mula ngayon. Kinaweyan ni Carrie, kalokohan. Namatay sina Connor Stormer at Harvey Stormer dahil karapat-dapat sila. Kung ang iyong ama ay hindi makapag-iba-iba ng mga karapatan at mali at gusto pa rin niyang gawin ang kanyang sariling paraan sa pamamagitan ng pagpaparusa sa iyo, lalabanan ko siya. Hindi ako natatakot sa lahat. Tutulungan din ako ng magaling kong manugang na nasa loob. Titingnan ko kung ano ang magagawa niya sa akin kahit na ang ibig sabihin nito ay ilabas ang buong pamilya ng Stormers ng Michigan. Sinabi niya ito sa isang napaka-domineering paraan. Maya-maya ay dumating na si Zane. Hindi man lang mahina ang boses ni Carrie kanina at kanina pa niya ito narinig. He blurted, I'm not here to question and condemn you. Sina Connor at Harvey ang nagdala ng kanilang pagkamatay sa kanilang sarili. Kung karapat-dapat silang mamatay, hayaan silang mamatay. Hindi na kailangang banggitin ito sa hinaharap. Sa orihinal, ang Stormers ng Michigan ay pinalayas ng mga Stormers ng Alaska. Walang karapatan si Carlos Stormer na idikta ang mga usapin ng Stormer ng Michigan. Ipapahayag ko na mula ngayon kami, ang mga Stormers ng Michigan, ay walang kinalaman sa mga Stormers ng Alaska. Aabandonahin natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga royalty at hindi na magiging bahagi ng mga royal family. Naniniwala ako hanggat nagtutulungan tayo, hindi imposibleng malampasan ng Stormers ng Alaska. Natigilan din si Kazam nang marinig ang kanyang pananalita. Sa una, ang kanyang ama ay labis na nagmamalasakit sa pagkakakilanlan ng pagiging isang royalty. Ang araw ba ay lumabas mula sa kanluran ngayon? Tinitigan ni Zane si Kazam. Ano ito? May iba ka bang opinyon? Agad namang sumagot si Kazam, nope. Sumasang-ayon ako sa iyo ng buong puso. Wala akong pakialam sa royalty kahit ano paman. Sa lahat ng mga taon na ito, kailangan pa nating tiisin ang pagsasamantala ng mga Stormers ng Alaska bawat taon para sa kapakanan ng nakakainis na katayuan na ito. Sapat na sa akin ang hinaing na ito. Iginagalang namin sila ngunit itinuring nila kaming parang mga alipin. Marahang ibinuka ni Daya ang kanyang mga labi. Mas kilala niya ang kanyang ama. Bago ito, marahil dahil ang mga Stormer ay isang maharlikang pamilya at siya ay palaging mayabang sa mga normal na tao. Tumanggo si Zane. Nagsasalita kami ng may lakas. Kung walang lakas, lahat ay peke. Naantig ng husto ang matanda. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 836. Dumating si Carlos sa oras na ito, wala siyang pakialam sa mga usapin ng Stormers ng Michigan. Binugbog at pinatay niya ang sinumang hamarang sa kanya. Walang ama ang makatiis sa kanyang pinakamamahal na anak na babae na mabuli at inukitan ng mga salita ang kanyang mukha. Nandoon din si Zane noon. Gusto niyang lumaban, ngunit sa huli ay natamba siya ni Carlos.
Sa wakas naalala niya kung para saan siya naririto at nagtanong, narinig ko. Iniligtas ni Master Rockefeller si Zyla, kumusta na siya ngayon? Saglit na natigilan si Kazam, sa kanya lang napagtanto na si Master Rockefeller ang tinutukoy niya ay si Alex Rockefeller. Sa maikling panahon na ito, wala siyang ideya na ang reputasyon ni Master Rockefeller ay kumalat sa Stormers ng Michigan tulad ng isang bagyo. Lahat ng uri ng chismis tungkol sa kanya ay nagmula rin sa 8 dakilang pamilya ng hari. Bagamat ginamit ni Alex si Maiko para balaan ang lahat, hindi ito naging hadlang sa pagpapalitan ng opinyon ng mga tao sa eksena. Nasa loob pa rin sila pero ang sabi ng brat na iyon ay hindi natin sila may istorbo. Agad namang binitukan ni Zane, how could you say such things? Napakalakas ni Master Rockefeller na kahit papaano ay isang gising na guro. Ang kanyang katayuan ay 10 beses o 100 beses na mas marangal kaysa sa iyo, kaya paano mo siya matatawag na brat? Dapat mong tukuyin siya bilang Master Rockefeller mula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Kazam nang sabihin niya, Tay, ang brat na iyon ay natulog sa aking anak na babae. Siya ang manugang ko ngayon at ako ang kanyang biyanan. Hindi ba normal na tawagin ko siyang Rockefeller brat? Sinabi ni Zane na may malamig na ekspresyon, paano mo malalaman na tiyak na pakakasalan ni Master Rockefeller si Daya? Hindi nakaimik si Kazam. Maya-maya tinulak ni Alex ang pinto ng kwarto at lumabas. Agad na sumubod si Daya. Alex, kumusta na siya? Okay lang ba ang tita ko? Tumanggo si Alex. Walang problema. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sumugod na si Daya sa silid. Makikitang maganda talaga kadalasan ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman nang papasok na si Kazam, sumigaw si Daya, huwag kang pumasok. Bawal ang mga lalaki. Inawakan niya ang pinto at tinapunan ng nakakahiyang tingin si Alex bago nagmamadaling isinara ang pinto. Medyo awkward ang pakiramdam ni Alex. Well, siya ay malubhang nasugatan. Agad namang sinabi ni Carrie, okay lang, gender doesn't matter in a doctor's point of view, di ba? Nakakaintindi kami. Si Zane naman ay biglang napaluhod ng mariin na nagpahayag ng paggalang kay Alex. Salamat sa pagligtas sa amin, Master Rockefeller. Kung hindi, ang Stormers ng Michigan ay nauwi sa isang bloodbath ngayon. Si Richard Sa silid, laking gulat ni Daya nang makitang ganap na gumaling si Zyla sa kanyang orihinal na estado. Alam niya na si Alex ay may mahusay na mga kasanayan sa medikal, ngunit hindi ba ito napakaganda? Kanina pumangit ang mukha ng kanyang tiyahin at bali lahat ang kanyang mga paa. Gayunpaman, maaari na siyang magsuot ng ilang damit sa kanyang sarili ngayon, ang sobrang nakakahiyang 3 salita na nakaukit sa kanyang mukha ay nawala rin ng tuluyan. Ito ay hindi isang medikal na kasanayan, ito ay isang himala lamang. Inabot niya ang kamay niya para hawakan ang mukha ni Zyla. Wala na talagang natitira na peklat, paano niya nagawa iyon? Ang magagandang mga mata ni Zyla ay kumikinang habang sinabi niya, Daya, natagpuan mo ang iyong sarili na isang mabuting asawa. Namula ang mukha ni Daya, ngunit bigla niyang naalala si Dorothy Essex na nasa California pa at marahang bamantong hininga. Sabi niya, Tita, magtatapat ako sa iyo. Walang paraan na pakasalan ako ni Alex, may asawa na siya. Nagulat si Zyla. Naka-halfway na ang damit niya, nanlamig ang mga kamay sa hangin. Pagkatapos isang nakamamanghang kagandahan ang pumasok sa isip niya, si Walt's floor. Sa huli, ang tanging nagawa niya ay bamantong hininga. Makalipas ang 10 minuto, sabay na pumasok si Zane, Kazam at ang iba pa sa kwarto para makita si Zyla. Labis silang nagulat nang makita si Zyla na gumaling na sa kanyang panimulang kalagayan, muli silang nagpasalamat kay Alex. Gayunpaman, nakatanggap ng tawag si Zane sa sandaling ito. Matandang Zane, pupunta si Winter Stormer sa inyo kasama ang 36 na espiritong makalangit. Makakarating na sila sa loob ng 1 oras o higit pa. Mag-ingat ka. 3 pangungusap lang ang sinabi ng tao sa telepono, ngunit sapat na iyon para magpalamig sa gulugad ni Zane. Kabanata 837. Anong nangyari, Dad? Agad na tanong ni Kazam matapos mapansin ang kakaibang ekspresyon ni Zane. Umiti ng mapait si Zane. Alam ko na darating ang Stormers ng Alaska, ngunit hindi ko inaasahan na darating sila dito ng ganito kabilis. Darating si Winter Stormer para sa Stormers ng Michigan sa loob ng 1 oras kasama ang 36 na Heavenly Spirits. Nang marinig ito, lahat maliban kay Alex ay kinilabutan.
Pagkatapos ang iilan sa kanila ay sabay na napalingon kay Alex. Si Alex lang ang may kapangyarihang bumaling sa ganoong delikadong sitwasyon. Dahan-dahang pinunasan ni Alex ang kanyang mga tainga at sinabing ano ang 36 na espiritu ng langit. Ganyan ba talaga sila kalakas? Sabi ni Zane, oo, napakalakas nila. Ang bawat isa sa kanila ay isang manlalaban na nirerango sa Earth. Bukod dito, ang 36 na Heavenly Spirits ay mayroong battle formation na maaaring ma-corner at pumatay sa kalaban kapag sila ay nagkakaisa, ang kanilang kapangyarihan ay halos walang limitasyon. Master Rockefeller, sa tingin mo ba ay maaari mong hilingin muli sa iyong amo na tumulong? Kung kaming mga Stormer ay makakalagpas sa kapighatiang ito, susundan at paglilingkuran ka namin. Sa kabila ng matanda at matagal nang nabubuhay, matalino siyang tao. Sa sandaling ito, nagpa siyang huwag dalhin ang relasyon ni na Alex at Daya sa mesa at ibinaba ang kanyang pride. Kanina lang ay lumuhad pa siya sa harapan niya. In terms of brown-nosing skills, kasing galing niya si Lord Lex. Matapos makita si Alex bilang isang makapangyarihang patron, determinado siyang sipsipin siya hanggat maaari. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Hindi siya naging mayabang upang tingnan ng mababa ang 36 na eksperto sa Earth na pinagsama. Gaano man kalakas ang kanyang mystic armor, hindi nito kakayanin ang pare-parehong pag-atake mula sa napakaraming tao. Umiling siya at sinabing, tiyak na hindi babalik ang aking amo sa loob ng isang oras. Dahil dito, namutla ang mukha ng lahat. Napabuntong hininga si Zane at sinabing, ayos lang, sa palagay ko ang mga Stormers ng Michigan ay nakatakdang dumanas ng gayong kapigatian. Kaysa, magmadali at ipaalam sa lahat ng nasa bahay na umalis sa Stormers ngayon din. Sabihin mo sa kanila na kailangan nilang mabuhay mag-isa ngayon. Ang iilang babae ng Stormers ay mukhang kaawa-awa. Ito ang kanilang tahanan. Kung aalis sila ngayon, wala na silang malalapitan at mawala ng tirahan. Naghanda si Kazam na umalis pagkatapos lamang makatanggap ng mga utos. Teka, anong nagmamadali? Nagsalita si Alex, hindi ba 36 na Earth experts lang? Maaaring wala ang aking Panginoon, ngunit matutulungan kitang malampasan ang kapighatiang ito. Talaga. Naningkit ang mga mata ni Zane. Tanong ni Alex, gaano kalakas ang 36 na Heavenly Spirits? Kung lahat sila ay kalahating hakbang na mga Grandmaster, kung gayon, kung gayon, hindi ako makakatulong, kailangan mong tumakas. Sagot ni Kazam, paano ito posible? Kung ang Stormers ng Alaska ay talagang mayroong 36 na kalahating hakbang na Grandmaster, magagawa nilang mag-amok at mapapasailalim ang lahat ng 8 dakilang pamilya ng hari. Tumanggo si Zane at sinabing, actually, lahat ng 36 ay nasa beginner Earth rank. Higit pa rito, bahagyang naiiba ang mga ito sa mga normal na eksperto sa Earth. Dumaan sila sa matinding pagsasanay at gumamit ng ilang uri ng espesyal na gamot upang pilitin na iangat ang kanilang sarili sa rango sa Earth. Ang kanilang mga kakayahan na lumaban ng mag-isa ay mas mahina pa kaysa sa karaniwang mga eksperto sa Earth. Ang pinaka nakakainis ay yung battle formation nila. Nang marinig ito, sumulyap si Alex kay Daya at sinabing, naiintindihan ko na ngayon, sa palagay ko ay maaari nating subukang harapin sila ng direkta. Ko'y matandang lalaki, natigil ka ba sa kalahating hakbang na Grandmaster? Hindi ka makapag-improve sa nakalipas na 10 taon dahil sa pinsala ng iyong energy core, tama ba? Tumanggo si Zane, hindi niya alam kung bakit nabanggit ito ni Alex bigla. Sabi ni Alex, dahil may 1 oras pa tayo, tutulungan kita para makamit ang Grandmaster. Pagdating ng panahon, kasama ka bilang isang Grandmaster kasama ang kapangyarihan ng Stormers ng Michigan, dapat natin silang labanan. May plano akong harapin ang kanilang battle formation kaya huwag kang mag-alala. Agad namang nanlaki ang mata ni Zane. Tulungan mo akong makamit ang Grandmaster. Hindi siya naglagay ng anumang pag-asa dito sa buhay na ito. Sa sandaling ito, siya ay nasa sabik na ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig matapos marinig ang mga salita ni Alex. Pagkatapos nito, kinuha ni Alex ang 3,000 taong gulang na Purple Reishi at pinutol ang 2/10 nito. Kumuha din siya ng tableta sa kanyang bulsa, hinayaan si Zane na ubusin pareho doon at pagkatapos. Pagkatapos ay ipinatong niya ang palad niya sa gitnang energy core ni Zane. Pumunta ka. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Zane ang walang kapantay na puwersa sa loob ng kanyang katawan na paalang na tumulak sa kanyang mga meridian.
Ang kanyang itaas, gitna at ibabang mga core ng enerhiya ay umiikot na para bang nagsusunog sila ng mga apoy sa kampo. Kumalat sa buong katawan niya ang isang enerhiya na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito ang hadlang sa pagiging Grandmaster. Naramdaman na naman niya ito. Go, go, go. Pagkalipas ng 5 minuto, pinagpawisan si Alex ng mga bala matapos gumamit ng sobrang lakas. Labis na nag-aalala sina Daya at Zylo pagkatapos siyang tignan. Kaunti pa lang. Desidido si Alex. Kinuha niya ang Purple Reishi at kumagit ng napakalaking. Kinagat niya ang 2/10 nito at isinubo sa kanyang tiyan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang magnanakaw na nakatago sa kanyang upper energy core ay muling nagnakaw ng enerhiya. Ang butil ay gumawa ng pag-ikot at hinihigop ang karamihan sa nakapagpapagaling na kapangyarihan mula sa lilang Reishi. F*** at Stingdom It. Pagmumura ni Alex sa kanyang ulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 838. Isa pang kagat lang ang kaya niya. Pagkatapos kumuha pa siya ng 3 kagat. Sa huli, kailangan niyang tapusin ang buong Purple Reishi. Nanginginig ang puso niya sa sakit. Ang gayong malaking 3,000 taong gulang na Purple na Reishi ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga table tasks upang iligtas ang maraming buhay, ngunit sinamantala ng magnanakaw na ito ang lahat ng ito. Sing-sing. Ramdam na ramdam ni Zane ang masiglang paggalaw ni Chi sa loob ng kanyang katawan habang ito ay malakas na nanginginig. Sa susunod na sandali, nagpakawala siya ng Dagendong. Oh, ngayon ako, si Zane Stormer, sa wakas ay naging Grandmaster. Magiging makatarungan ako at hindi sumusuko, ang langit at lupa ang aking magiging saksi. Ang aura na lumabas ay isang Grandmaster. Binawi ni Alex ang kamay niya. Agad na nag-tiptoed si Daya at ginamit ang manggas niya para punasan ang pawis niya, parang distressed ang expression niya. Ang katawan nito ay dumampi pa sa kanya kung minsan, kaya hindi napigilan ni Alex na yakapin siya sa baywang, pinagdikit ang kanilang mga katawan. Tatay, Grandmaster ka na ngayon. Napatingin si Kazam kay Zane. Hindi siya pinansin ni Zane. Sa halip, lumingon siya upang yumuko ang kanyang mga tuhod at lumuhod sa paanan ni Alex. Magalang niyang sinabi habang nakadapa, Master Rockefeller, salamat sa iyong dakilang biyaya. Ako, si Zane, ay tatandaan ko iyon sa aking isipan at hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Agad naman siyang tinulungan ni Alex na makatayo. Sandali siyang natahimik. Kanina, sinabi lang niya na siya ay magiging makatarungan at hindi sumusuko at gusto niyang maging saksi ang langit at lupa. Tapos tumalikod na lang siya at napaluhod on the spot. Parang walang kwenta ang mga sinabi niya. May kalahating oras pa tayo. Lahat, ihanda ang inyong sarili. Daya, sundan mo ako sa kwarto. Pasimpleng kinaladkad ni Alex si Daya at pumasok sa isang kwarto, nilok ang kwarto ng pabalik-balik. Nagkatinginan lahat ng nasa labas ng kwarto. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Kazam. Sumama ang pakiramdam niya na para bang ang anak na babae na pinalaki niya ng mahigit 20 taon ay dinala ng kung anong baboy. Sa kabilang banda, si Zane ay tumawa ng malakas at labis na nasiyahan. Asterisk si Richet asterisk. Siguradong hindi nagmamadali si Alex na kunin ang lahat ng pagkakataong sirain si Daya sa ganoong oras. Kahit na gusto niya, kalahating oras ay hindi sapat para sa kanya. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Daya ang kanyang intensyon. Maraming twists and turns ngayon. Masyadong mahaba at mahirap para sa kanya na malayo sa hinaing ng pamilya at lumaki sa industriya ng entertainment. Ngayon, gusto na lang niyang sumandal sa yakap ng kanyang kasintahan at maramdaman ang tibok ng puso nito nang walang pakialam sa anumang bagay. Sa isang maisla na boses, ang babae ay ibinagsak ang sarili sa kanyang mga bisig. Ang maamo at maislan nitong katawan ay dumaikit palapit sa kanya. Hobby. Habang nagsasalita siya, ipinikit niya ang kanyang magagandang mata na parang tubig sa taglagas at pinunasan ang kanyang cherry na labi na nagpapakita ng mapang-akit na tingin na para bang sinusubukan niya itong yayain na gawin ang anumang bagay sa kanya. Dapat sakupin ng isa ang araw at tamasahin ito habang kaya niya. Kung hindi, magsisisi siya kapag nawalan siya ng pagkakataon na gawin iyon. Gayunpaman, hindi nag-advance si Alex sa napakagandang kagandahang ito, ngunit sinabi, kontahan mo ako, mahal. Ha? Iminulat ni Daya ang kanyang mga mata na may nalilitong tingin. Ang dalawa ay malinaw na wala sa parehong pahina. Nagpatuloy si Alex, gamitin ang iyong pinakamakapangyarihang mental power para kumanta.
Parang may naintindihan si Daya kaya tumahimik siya at nagsimulang kumanta. Naglibot ka sa mortal na mundo sa loob ng daan-daang at libo-libong taon, ngunit pinahihintulutan mo lamang akong makita ka sa huling pagkakataon. Ang apoy ay nag-sketch sa iyong pagkakahawig pagkatapos ay sinunog sa panahon mismo. Huwag mo akong pabayaang mag-isa, hubad at pangungulila habang ako ay nalalanta sa aking mga panaginip. Sa sandaling iyon, ang lakas ng pag-iisip ni Alex ay sumasalamin sa kanya na bum-alot sa kanya sa isang mapait na senaryo. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang butil sa kanyang upper energy core ay kumikinang na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumigil ka. Kumanta ng isa pang kanta. Alam mo ba ang kantang Laban sa Langit? Asterisk si Richard asterisk. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang Stormers ng Alaska. Boom! Tarat-tarat. Ang 10 metrong taas na tarangkahan ng Stormer Manor ay mabangis na sinipa. Si Wheeler Stormer na namuna sa grupo ng mga lalaki ay sumigaw, Zane Stormer, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Kabanata 839. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Masyadong malaki ang manor ng Stormers, bukas ito ngunit walang hangganan. May mini-bridge pa na may tubig na umaagos sa loob na papaligiran ng mga pekeng bundok. Ang malakas na dagindong ni Wheeler ay parang dumadagindong na kulog na kumakalat ng libo-libong milya. Nagkaroon pa nga ng echo. Hindi lamang ito naririnig ng lahat ng Stormers sa loob ng manor, ngunit kahit sino sa labas ng manor ng Stormers sa loob ng radius na 10 milya ay mapapansin din ang kanyang boses. Gayunpaman, walang tugon sa manor ng Stormers. Tahimik lang, parang walang tao sa loob. Big bro, tumakas ba ang lahat ng Stormers ng Michigan matapos mabalitaan na darating tayo? Ang nagsalita ay ang pangalawang anak ng pamilya Stormer, si Ivan Stormer. Siya ay isang intermediate Earth na ranggo na manlalaban. Malalaman namin kung pupunta kami at suriin ito sa aming sarili. Ang ikatlong anak na lalaki, si Finn Stormer, ay walang pakialam na sabi. Mukhang tamad ang lalaking ito, parang kakagising lang. Gayunpaman, alam ng lahat ng Stormers ng Alaska na mas gusto nilang masaktan si Hades kaysa akitin si Finn. Magagawa pa ng baliw na ito na patayin ang sarili niyang asawa kung siya ay magagalit. Bukod dito, siya ang pinakamalupit ngunit may pinakamalakas na pagtatanim ng militar sa loob ng 3 anak ng mga Stormer ng Alaska. Boom! Tarat-tarat. Ginawa naman agad ni Finn pagkasabi niya nun. Napakabilis niya. Sinipa niya ang isang pinto sa pakpak pagkatapos ng 3 segundo. Pumasok sila at nagtinginan. May sapat na pang-araw-araw na panestos ngunit walang tao sa paligid. Tererat tererat. Boom, boom, boom. Ito ay isa pang 3 magkakasunod na tunog ng pagsira sa mga pinto ngunit wala pa rin silang mahanap na sinuman. Ito ba ay walang laman na diskarte sa kuta? May binabalak kaya sila? Nagkatinginan ang iilang tao. Malamig na umungol si Finn. Wala akong pakialam kung walang laman ang lugar na ito, sunugin na lang natin ang buong Stormers ng Michigan. Ang lalaking ito ay talagang walang hangganan sa kanyang kalupitan. Gayunpaman, ang grupo ng mga tao ay biglang nakarinig ng tunog ng piano sa sandaling ito. Ivan chided, what the F*** the Stormers of Michigan really do have a death wish. Mayroon ba talaga silang paglilibang para sa piano at pagkanta sa oras na ito? Let's go, gusto ko silang palabasin sa Netherworld. Ang mga tunog ay nagmula sa golf court, ang lugar ng kasal na unang itinayo. Ang piano ay pinatugtog habang pinindot ang mga susi. Napakaganda noon. Ilang saglit lang, nakarating na doon ang Stormers ng Alaska. Pagangat ng kanilang mga tingin, lahat ng 3 magkakapatid ay galit na galit. May nakita silang cruise na 7 o 8 metro ang taas na nakatayo ng diretso sa stage, may nakatali na lalaki. Hindi, bangkay iyon. Ito ay ang kanilang ama, ang Grandmaster ng Stormers ng Alaska, si Carlos Stormer. The asterisk starred. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Lumabas ka dito ngayon na. Galit na galit si Ivan. Gayunpaman, napansin nila ang isang bagay na walang katotohanan. Sa ilalim ng krus, isang binata ang tumugtog ng piano ng madali. Ang mga Stormers ng Michigan ay talagang nakaupo roon, tahimik na nakikinig sa piano, na para bang ito ang magiging pinakamalaking kawalan sa kanilang buhay kung hindi sila magpapansinan kahit isang segundo. Patayin sila ay hindi mahalaga kahit kaunti. Ito ay kakaiba.
Ito ay masyadong kakaiba. Big bro, mukhang hindi tama ito. Nag-iingat si Ivan at nagsalita, tatay. Sino ang pumatay kay tatay? Paano siya namatay? Isa siyang Grandmaster, paano magkakaroon ng kakayahan ng Stormers ng Michigan na patayin siya? Parehong natahimik sina Winner at Finn. Kanina, galit na galit sila kaya hindi nila napapansin ang pangunahing punto. Gayunpaman, ang mga Stormers ng Michigan ay palaging parang basura at baboy sa kanilang mga mata. Hindi nila akalain na ang kanilang ama ay pinatay ng mga Stormers ng Michigan. Maya-maya lang ay tumigil ang tunog ng piano. Ang tumugtog ng piano ay si Alex. Nagtaas siya ng kilay. Matanda, ano sa tingin mo? Sabi ni Zane, nakaka-relax ako sa malambing na piano. Sa kasamaang palad, ilang basura ang dumating at nag-ambala sa aming magandang kapaligiran. Papatayin ko lang silang lahat bago pakinggan muli ang piano ni Master. Habang nagsasalita siya ay dahan-dahan siyang tumayo. Gayunpaman, ang kanyang aura ay inilabas ng kaunti sa sandaling ito. Royal Rango. Mystic na Rango. Rango ng lupa. Divine Rank. Iyon din ang rank ng Grandmasters. Boom. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 804 na po. Marahas na tinapakan ni Zane agad na gumawa ng malaking hukay sa lupa. Ang kanyang figure ay tumaas mula sa lupa at tumalon sa hangin pagkatapos ay sumugod siya patungo sa grupo ng mga tao na parang bulalakaw. Grandmaster. Nagulat si Winner, alam na alam niya ang aura na ito. Ito ay dahil palagi nilang nararamdaman ito sa katawan ng kanilang ama, si Carlos Stormer, ngunit Zane Stormer ay naging isang Grandmaster. Paano ito naging posible? 36 na mga espiritu ng langit. Pumasok ka sa formation. Gayunpaman, huli na ang lahat. Dahil si Zane ay naging isang Grandmaster, siya ay malapit ng pumatay ng isang tao upang itatag ang kanyang autoridad na nagsasakripisyo ng dugo para sa titulong Grandmaster. Boom! Tarat-tarat! Medyo mabagal si Winner. Inawakan siya ni Zane na nagpakawala ng lakas sa loob na iniswing ang palad sa kanya. Ang buo niyang ulo ay binasag na para bang isang pakwan lamang. Hindi malalaman ng isang tao ang kadakilaan ng isang Grandmaster maliban kung siya ay magiging isang Grandmaster. Iyon ay isang kaharian na kahit na ang mga eksperto sa Pick Earth ay hindi maaaring personal na makaramdam. Ang mga Grandmaster ay hindi dapat insultuhan dahil sa kung gaano kahirap na maging isa. Ito ay isang qualitative change ng martial arts, ang kanilang battle powers ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga eksperto sa Pick Earth. Sa pagkamatay ni Winner, ang iba pang dalawang kapatid na lalaki ng Stormers ay lalong nagalit. Gayunpaman, ang mga dakilang 36 na Heavenly Spirits ay nakapaligid kay Zane sa sandaling ito. Lahat sila ay may hawak na maikling kutsilyo. Sa koordinasyon ng kanilang Forma Scion, ang kanilang kapangyarihan ay walang limitasyon. Agad na itinago ni Ivan at Finn ang kanilang mga sarili sa loob ng Forma Scion. Mabangis na sinabi ni Ivan, Zane Stormer, naging Grandmaster ka na talaga. Hindi nakakagulat na mayroon kang mga bola upang labanan ng Stormers ng Alaska. Ngunit ang mga Grandmaster ay kailangang mamatay kapag lumaban sa 36 na espiritu ng langit. At saka, ngayon ka lang naging Grandmaster. Sigaw ni Finn, bakit ka ba nagsasalita ng kalokohan nitong matandang B*****? Patayin mo na lang siya ngayon din. Gusto kong ganap na maalis ang mga Stormers ng Michigan sa Amerika ngayon. Patayin ang lahat ng lalaki at ipagbili ang lahat ng babae bilang mga patutot. Umupo si Alex sa stool, pinapanood ang labanan sa ibaba ng stage. Yung 36 na Heavenly Spirits what's over really are something. Nakulong si Zane sa formation. Hindi niya talaga kayang lumaban sa malapitan at ang paglabas ng kanyang panloob na puwersa ay nawala rin ang nararapat na epekto nito. Sa loob ng ilang segundo, nakatagpo pa siya ng ilang panganib. Siyempre, sa pagkakasabi niyan, hindi naging madali para sa 36 na Heavenly Spirits na pumatay ng isang Grandmaster. Ito ay dahil hindi mahirap para sa isang Grandmaster na makatakas sa kabila ng pakikibaka sa kanyang mga pinsala. Ito ang unang pagkakataon na si Zane ay umahon laban sa 36 na espiritu ng langit. Siya ay lubos na tiwala sa kanyang sarili bago ang labanan. Gayunpaman, ngayon ay nakaharap na siya sa mga ito, sabik na sabik siyang dumura siya ng dugo. Ito ay talagang masyadong mahirap. Higit sa lahat, hindi pa rin siya makatakas sa puntong ito.
Kung siya ay tatakas, ang buhay ng mga miyembro ng pamilya sa likod niya ay nanganganib. Bukod dito, ang mga tagalabas na gustong sumugod upang tumulong ay haad lang hanggang mamatay kung hindi nila kaya. Master Rockefeller, ano ang gagawin natin? Ang aking ama ay nakulong sa loob. Papatayin siya kapag nagkamali siya. Kaka-advance pa lang niya sa ranggong Grandmaster, hindi siya maaaring maging Grandmaster na may pinakamaikling buhay sa kasaysayan. Nagmamadaling sabi ni Kasem. Akala niya noon ay nakakahiya na tukuyin si Alex bilang Master Rockefeller. Gayunpaman, ngayong nakita na niya ang kanyang mga kasanayang medikal, lalo na pagkatapos niyang tulungan ang kanyang ama na makamit ang Grandmaster, wala na siyang psikolohikal na hadlang para tawagin siyang Master Rockefeller. Ito ay dahil nabuhay siya hanggang sa Master na titulo, hindi alintana kung siya ay kanyang manugang o hindi. Inawakan ni Alex ang kamay ni Daya at sinabing, Daya, mag-duet tayo. Kakanta ka, ako ang magpipiano. Ang aming mga melodies ay ganap na sumanib sa isa't isa. Ang iba pang mga Stormer ay hindi nakaimik. Kanina lang nakaramdam sila ng kabalbalan ng ilabas ni Alex ang piano. Zane Stormer ay mamamatay sa anumang punto ngayon, bakit tumutugtog ka pa rin ng piano sa isang kritikal na oras? Magseryoso ka pa ng kaunti ha. Nagsalita rin si Carrie, oh my dear son-in-law, please help us. Tungkol naman sa kanta. Pakikinggan lang natin ito mamaya, okay? Bahagyang umiling si Alex. Hindi, napakahalaga ng ating duet. Pagkatapos noon pumikit siya at nagsimulang tumugtog ng piano ng buong focus. Si Kasem at ang iba ay balisa ngunit wala silang magawa. Maya-maya lang ibinuka ni Daya ang kanyang bibig. Sinabi sa akin ng langit, ipinanganak akong masama. Sinabi sa akin ng mga tao, hindi ko matakasan ang aking malalaking kasalanan. Sinabi sa akin ng aking kapalaran, wala akong maraming oras na natitira na pinipilit akong itago ang aking ulo. Siya ay kumakanta sa coloratura soprano na sinamahan ng paglabas ng kanyang pinakamalakas na mental power. Pagkatapos nito, sumanib ito sa mental power ni Alex. Ang dalawang puwersa ay nagtulungan at nag-condense sa isa, sumabog na parang bomba. Buzz! Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Stormers ng Michigan ay nabalisa matapos marinig ang boses. Ang kanilang mga dugo pump wildly, sila ay nalulula sa fighting espiritu bilang ang labanan kadahilanan sa kanilang mga katawan ay aktibong excited. Sa labanan, biglang namula ang mga mata ni Zane na para siyang nabomba ng dugo. Sumigaw siya ng malakas, patayin. Kabanata 841. Whoosh! Sa sandaling ang isang manlalaban ng Heavenly Spirits of Alaska's Stormers ay nataranta, ang punyal sa kanyang kamay ay tahasang nahulog sa kamay ni Zane. Sa susunod na segundo, ang kanyang malaking ulo ay lumipad ng mataas na may dugo na tumalsik sa buong hangin. Nalikha ang isang bakante sa mahusay na pormasayo ng 36 na Heavenly Spirits dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang mga kasama at naapektuhan din ang formation. Pupunan ko ang bakante. Sigaw ni Finn habang sinisipa ang walang ulo na bangkay sa tabi na sumama sa bakanteng lugar ng 36 na Heavenly Spirits upang punan ang butas. Gayunpaman, may pakinabang ba ito? Sumabog muli ang pagkanta ni Daya sa likuran. Bakit hindi ako maligo sa apoy at humakbang sa kalangitan, lumalaban sa kalooban ng langit na baguhin ang aking kapalaran? Ang aking kapalaran ay akin, ito ay malinaw ngunit mahamag na pinagsama. Kung sino man ang gustong husgahan ng itim at puti o tama at mali, kailangan niya muna akong tanungin. Mas gugustuhin kong ipaglaban ang aking kalayaan kaysa makinig sa kalooban ng langit. Malakas at malinaw ang kanyang pagkanta, mas nakakamangha pa ito kaysa kanina lang. Gayunpaman nang ang boses ay pumasok sa mga tainga ni Finn at ng iba pa, ito ay parang isang pako sa kabaong na may mga bilog na tanikala na nagbubuklod sa kanilang kapalaran. Pakiramdam ng mga nakarinig ng pagkanta ay sabog na ang kanilang ulo na para bang may naglagay ng magulong bola ng bulak sa kanilang mga ulo. Teroridad, pesimismo, duwag, pagkabigo. Lahat ng uri ng negatibong emosyon ang pumupuno sa kanilang mga dibdib, hindi nila mapanatili ang mahusay na pormasayo ng 36 na espiritong langit. Ito ang kapangyarihan ng kanta ni Daya. Marahil hindi ito makikita bilang isang kanta sa puntong ito. Ito ay isang espesyal na hypnosis sa antas ng kapangyarihan ng pag-iisip na nagtataglay ng dalawang magkasalungat na epekto sa mga kaalyado at kaaway ng isang tao. Tulad ng para sa mga kaalyado, sila ay lalakas ng tapang at lakas sa pakikipaglaban.
Kung tungkol sa mga kaaway, ang kanilang pananampalataya ay madudurog at ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban ay mawawasak. Ang pamamaraang ito ay isang uri ng suporta sa mga laban, kilala ito bilang Battle Soul Song. Ito ay isang bagay na hindi sinasadyang natagpuan ni Alex mula sa iba't ibang impormasyon pagkatapos na maghanap sa buong Ultimate Book of Medicine kanina. Ito ay lalong angkop para sa mga taong ipinanganak na may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip tulad ni Daya. Pagkatapos subukan ito ng kaunti sa pagkakataong ito, medyo epektibo ito gaya ng inaasahan. Puff! Puff! Ang isa pang dalawang ulo ay lumipad sa hangin. Sa pagkakaroon ng isang panig at pagkawala ng kabilang panig, sa wakas ay nagawa ni Zay na gamitin ang tunay na kapangyarihan bilang isang Grandmaster at magkasunod na pinutol muli ang dalawa pang manlalaban. Naapektuhan si Kazam sa kanta. Hindi na niya ito napigilan at sumigaw ng malakas, sumugod din sa labanan kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling ito, natapos na ni Daya ang isa sa mga talata. Bigla siyang sumigaw sa kanyang mataas na boses, lumuhod ka. Buzz. Nasa tuktok na ngayon ang kanyang mental power. Ang iba pang mga Stormers ng Michigan ay hindi naapektuhan. Gayunpaman para sa panig ng 36 na langit na espiritu, kalahati sa kanila ay biglang nawalan ng ulirat na bumagsak sa kanilang mga tuhod ng hindi mapigilan. Patayin. Puff. 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 Natapos ang labanan sa ibang paraan. Kung si Zay ang gumanap bilang matalas na talam sa labanang ito, si Daya ang magiging mensahero na humahantong sa kanilang tagumpay. Ang kanyang battle song ay may mahalagang papel sa labanan. Asterisk si Richit asterisk. Naayos na ang lahat. Naisip ni Alex na dapat siyang umatras pagkatapos makamit ang kanyang mga merito. Ang pinagsisisihan lang ay kinuha ng mga Coleman si Tristan Coleman, hindi pa siya patay. Gayunpaman, ang lalaki ay maaaring mas magdusa para sa pagiging buhay kaysa sa pagkamatay. Obligado siyang kumain ng 24 na pagkain ng putik bawat araw. May natitira bang kaligayahan sa ganoong buhay? Gusto man niyang humanap ng babaeng magpapalabas ng kanyang emosyon. Ang pangunahing punto ay, ang tanging kakayahan na ito ay inalis pa ni Alex. Ang pinakamalungkot na bagay sa buhay ay ang maraming seafoods na nakalatag sa kanyang harapan at gustong-gusto din niyang kainin ang mga ito, ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang katawan na ubusin ito. Splash! Till then.